Sige, palakpak mo na! Ayan, bigyan nyo nga ako ng 1 bilyon! 2 bilyon! 3 bilyon! At bilyon-bilyon palakpak na may kasamang anting-anting! Okay. O, palakpak mo na. Palakpak mo na. Ano daw? Hoy! Anong kanta? Ano daw? Alin kayo dyan. Ano daw? Ayan, so. Hoy! Nabugalan nyo! Okay, so palakpakan nyo muna yan. Ayan, so naka-live na ba tayo? Ayan, so yung live natin mamaya, isend nyo sa mga leaders nyo para hindi lang ikaw yung matuto. Pati yung leaders mo matuto rin. Tama ba? Yan, palakpak mo na. Alright, so syempre, ang tanong, excited ka na ba? Ready ka na ba? Alright, so ulitin ko po, meron tayong house rules ha. Okay, pagsabihin ko po na, okay lang ba na magbagsak ako ulit ng house rules? Pag house rules ba, sinusunod or sinusunod? Okay, so okay lang ba unang house rules? Ngitian mo yung katabi mo dyan. Ayan, sabihin mo, partner, smile ka. Ayan, so syempre, pangalawang house rules, okay lang ba na pag may konting tanong, may konting? Okay, so syempre, pangatlong house rules, okay lang ba na mag-focus ka sa training natin mamaya? Kasi yung pinunta mo dito is mag-training, tama po ba? Okay, so syempre, yun lang naman yung house rules natin. Susundin mo ba o sundin? Okay, so syempre, meron tayong traditional clap. Ayan, sa mga bago, bigyan nyo nga kami ng 1 bilyon. Mahina, 1 bilyon. 2 bilyon. 3 bilyon. At bilyon-bilyon palakpak. Alright, so syempre, di ko na po papatagalin pa. Introduce ko na sa inyo, napakalupit natin speaker. Let us all welcome our Chief Creative and Town Spark President. Bigyan natin ng 1 bilyon. Mahina, 1 bilyon. 2 bilyon. 3 bilyon. At bilyon-bilyon palakpak para kay Mr. Sunny Boy Aldas. Koy. O, sabay. Ayos. Mapayaman. Asan na yung electric fan natin dito? Wala na ba yung electric fan natin dito? Yung puti? Ilagay mo dito, ano? Good morning, guys! Musta kayo? Nakakita na ba kayo gwapo? Gising lang? yung tiniti-up ka tapos nakatulog ka, no? Akala ko na naginip ako kasi 1 milyon, ba't may nag-1 milyon na? Si Christian kasi sabi ko gisingin ako eh. Kaya okay lang, no? Bagong gising, pogi pa din naman eh. Anyway guys, sino dito first time mag-attend ng NLO ko? Taas yung kamay. Hindi, taas kamay nga yung first time mag-attend. So iba, ano na, ng mga acne na. Mga acne na yung iba. Acne na, no? Sino dito yung yung kanina pa siya? From closing technique? Malupit, grabe ba? Payaman ka talaga. Yan talaga yung mga yayaman eh. Sino dito yung nag-NLO lang kasi requirement sa elite? Pag hindi naman naka-enroll andun sa hub. Di ba? Alam ko yan, akala nyo. Kaya dapat makapasa ka na sa elite. Anyway guys, alam nyo ba pagpasok ko ang bango? Amoy pogi. Ang daming pogi. Ang daming pogi dito sa Tao Elevate, no?
Ang lakas mo kayos, oh. Ang lakas mo kayos. Okay, masaya lang tayo. Ang gagawin natin, para nagkukwentuhan lang tayo. Okay lang yon. Parang nagkukwentuhan lang. By the way, guys, ako po si Sunny Boy Aldas. Ako po yung pinakagwapong BOD sa mga BOD boys. Kaya wala silang magawa kasi hawak ko to eh. Okay, pag hawak mo mikropono, lagi mo tandaan, dapat lahat ng positive sasabihin mo. Kasi biruin mo, pag hawak-hawak mo microphone, di bang lakas? Oh, gwapo ako. O, di bang dami nakarinig? Positive? Dinig din na dinig ng universe yun. So, ibig sabihin, pag sinabi mo, yayaman ako, ang lakas. Tama ba? Dinig na dinig ng universe yun. Kaya every time na hawak mo yung microphone, dapat positive lagi ibabato mo. Okay ba yun? Okay. OE na yun. Anyway guys, may mga Ilonggo dito? May mga Ilonggo? Taas kamay, yung totoo, yun di kokok ya. Totoo, taas kamay yung mga Ilonggo. No, gay ka mo, 6 months na ka mong pululi, mga mudayon. Kala nyo? Hindi, joke lang. Joke lang yun. Alam nyo ba na alam nyo ba na mostly sa yumayaman sa networking, mga Ilonggo? Panglupag-loob lang yun. Di joke lang. Di, lahat naman. Guys, lagi nyo tandaan sa networking ang dami po talaga nagbago yung buhay. Kaya meron tayong ganitong training ngayon. Okay? Ang tawag po sa training ngayon is New Leaders Orientation. Okay? So, pag may bago kang join, example, may bago kang join na OFW, may bago kang marketers, napaka-importante ito yung New Leaders Orientation na uulit-ulitin mo siya. Hindi pwede na isang attend mo lang, okay ka na. Hindi ganun. Dapat paulit-ulit. Kaya mo ba yun? Na kahit hindi ka nag-elite, example, hindi ka nakapasa sa elite, attend ka pa rin na alin ng NLO. Okay ba yun? Kasi ito yung kasi sa buong linggo na hataw natin, di ba ang dami nating pinagdaanan doon? Ang daming negative, ang daming rejections, ang daming failures. Tama ba? So, tao lang din naman tayo, nanghihina rin. Tama ba? So, ito yung pinaka-charger mo. Kailangan mong mag-charge. Okay? Ang ganda ng topic na to, kasi itong topic na to, dito talaga na-open yung mind ko sa network marketing. Dati po akong area manager sa Mega Mall. Bago po nun, ako po yung batang taga Bacolod na nangarap po pupunta sa Maynila. Nangarap po pupunta ng Maynila. Okay lang ikwento ko yung yung para alam niyo lang kung paano ako napunta ng Maynila. Ganito yan, guys. Okay lang po. Napakaswerte mo. Salo mo lahat. Okay. So, gaganon-ganon lang ako para hindi ikaw lahat makasalo. Uy, may tattoo siya. May tattoo ka? Lahat pa naman na may tattoo? Hindi. Maliban sa gwapo, pag may tattoo kang ganito, talagang payaman ka sa Tao Elevate. Kaya next na na schedule ng pagtato diyan, magpatato ka. Dito wag sa puwet. Kasi hindi kita pag sa puwet eh. Tama ba? So taga Bacolod po ako. High school graduate lang po ako, then kumuha po ko ng vocational caregiver 6 months. Pagka-graduate ko po ng high school, nag-attempt po ako mag-college sa Bacolod City College. Alam niyo po yon, Bacolod City College? Nag-aaral po ako doon, yung kurso ko po, Bachelor of Science in Office Administration. Pangbading na kurso. Walang choice. Pangbading. So hindi ko nagustuhan, hindi ko tinuloy. Kasi wala na kaming pambayad. Di ba? Kaya ang ginawa ko, imbis na mag-aral, sumama lang ako kay Papa, magtrabaho sa talyer. Si Papa dati nagtatrabaho sa talyer, pintor po siya ng mga sasakyan. Okay? Siguro mga 3 taon din ako sumama sa kanya. Gumaling po ako sa pagpintura ng sasakyan. Hanggang ngayon po, marunong po ako magpintura ng sasakyan. Alam ko yung from simula hanggang paano ma-finishing yung pagpintura. Alam ko yun. 3 taon ba naman ako sumama eh. Tama ba? Kaso lang, si Papa, buti na lang, ang ganda ng mindset niya. Yung bababat na sabi ni Papa sa akin, yung sabi niya, pangalan ko kasi Putot, Baby Putot.
Putot. Be, sabi niya, Be, mas maganda, try mo mag-apply ng ibang work. Huwag kang tumagal dito sa talyer. Kasi tingnan mo yung situation natin ngayon. Pintor ako ng sasakyan. Maayos ba buhay natin? Paisip ako, sabi ko nga paano? Kasi kung wala kang trabaho, walang kita eh. 'Di ba? What if walang magpapaayos ng sasakyan? Walang magpapapintura, di wala kaming kita. Tama ba? Kaya, yun na guys. Nag-apply po ako sa mga fast food chain. Una ko pong in-applyan, Jollibee. Yung qualification po sa Jollibee, tall, dark, and handsome. Nagkataon guys, dark and handsome lang ako. Matatanggap ako? Hindi, di ba? Hindi ako matatanggap. Tall, dark, and handsome hanap nila eh. Kaya ang ginawa ko, di ba, pag may McDo, may Jollibee na katabi. Pansin nyo? Pag may Jollibee, may McDo na, magkatabi sila. Ngayon, nag-apply po ako sa Jollibee. Oo, nag-apply ako sa Jollibee. Same qualification. Tall, dark, and handsome. Kaso lang, dito sa Pilipinas, kapag may backer ka, kahit wala dun sa qualification, tanggap ka. Naniniwala ka doon? Nagkataon, yung may-ari ng Jollibee sa Bacolod, yung tita ko, siya nag-aalaga ng mga anak ng may-ari doon. Sabi ko sa kanila, tita, patulong naman, di ba yung boss mo, siya may-ari ng Jollibee, doon sa plaza, alam yung plaza, may Jollibee Gatoslaw doon ako nag-apply. Sabi niya, oo, nag-apply kasi ako, baka matulungan mo ko. So sabi, sige, sabihin ko kay boss, i-timing magkasama sila. O sige, tinext siya na yung manager doon. Intay-intay ka lang ng text. Maya may nag-text. Alam mo ba yung text ha? Congratulations, tanggap na daw ako. Pupunta na ako for orientation. Ganun kalupit pag may backer ka. Okay? May tanong ako ngayon, sino na po sa inyo nakapasok na po ng Jollibee? Taas po kamay. So may iba pa talaga na hindi pa nakapasok ng Jollibee. Kawawa ka naman. Mamaya po may Jollibee dyan, no? Pasok ka. Pasok ka lang. Grabe naman. 20 anyos ka lang, hindi ka pa nakapasok ng Jollibee. Di ba? Guys, orientation. Ganito yung orientation sa amin sa Bacolod sa Jollibee. Sinisiperate po yung may mga itsura tapos walang itsura. Ganun sa amin. Hulaan nyo kung saan ako nalagay. Saan? Sa may mga itsura, syempre. Doon ako nalagay sa may mga itsura. Okay guys, lahat ng may mga itsura dito, nang walang itsura dito. Ganito kasi yan. Yung mga nilalagay pala, yung pang-front, yung mga pang-front, may mga itsura, pansin mo. Pansin mo, punta ka sa cashier, may mga itsura? Yes. Yung mga nagmamap doon, yung mga nag-good morning sa pasok mo sa Jollibee, may mga itsura? Yes. Yung tagagawa ng spaghetti, french fries, chicken joy, mga walang itsura yun. Kaya nakatago sila sa kitchen sila. Okay? Guys, to cut the long story short, natanggap po ako sa Jollibee, doon po ako na-assign sa dining area. Ang trabaho ko lang po, pag may pumasok na customer, ganito lang gagawin po. Good morning, ma'am. Welcome po sa Jollibee. Tapos dapat nakangiti ka. Pag hindi ka nakangiti, yung manager ka ganun, mga simangot. Ngiti. Ganun. Tapos, after kumain ng customer, lalabas yan. May hawak kang map, syempre. Thank you, ma'am. Please come again. Oh, dapat ganun ka. Tapos, kahit hindi kumain yung customer, SOP yan. Kahit tumai lang, pasalamatan mo. Thank you, ma'am. Please come again. Ang baw ng tayo mo. Di ba usually meron naman ganon? Hindi naman bumibili, nagsi-CR lang. Gawain nyo yun. Kasi wala kayong pambili ng french fries. Tama ba? Tapos guys, ang trabaho ko doon, every time na may matapos kumain, kami yung naglilinis. Kasi sa daming customer, mabilisan na galawan yan eh. Tama ba? So, in-enjoy ko yung work ko sa Jollibee. After 6 months, muntik na ako maging regular. Pero, si Jenna B kasi, ito yun eh. Bakit ako napunta ng Maynila? Si Jenna B, pumunta sa bahay, nagkukwento-kwento siya. Kilala niyo si Jenna B? Yes! Pinsan ko po yun. Jenna B Taruballes. Tingnan yung height namin. Yung mama po kasi namin, magkasing height yun. Ganun, yung mama namin. Magkapatid. Kaya po magpinsan kami. Pinsang buo po kami. Narinig ko sabi niya, ay, tanggap ako sa Maynila, magtatrabaho ako. Narinig ko, timing. Kakatapos ko lang sa Jollibee. Gusto kong pumunta ng Maynila.
Sabi ko sa kanya. 21 years old ako noon. Hindi ko talaga makalimutan yung 21 ako. Sabi ko, sige, sabi niya, sige, mas maganda para may kasama ako. So sabi niya, sige, pa-interview din kita bukas, tingnan natin kung matanggap ka. Alam mo ba, nung pag-meet up namin doon sa office, wala nang interview. Tanggap agad kaming dalawa. Alam niyo bakit? Yung may-ari ulit ng kumpanya na papasukan namin sa Maynila, yung may-ari po, yung boss nung tita ko. Ganun kami pasalamat sa tita namin. Okay, pagdating ng Maynila, ito na, light, pagdating ng Maynila. Si Genevieve, manager agad. Kasi ano siya graduate siya ng graduate siya ng office administration, cum laude pa. Ako kasi muntik na ako mag-cum laude nung nag-graduation. Katabi ko yung Ako kasi wala man natapos, di ba? Kaya nag-start talaga ako from baba, from service crew talaga. So na-assign po ako sa Ayala Market. Kung makapasok ka po sa mall, ito po yung trabaho ko para ma-imagine mo lang. Yung mga anak ng mayayaman, every time na magsha-shopping yan, mag-grocery, magsha-shopping, yung anak nila, iiwan nila yun sa isang playground. Kami po nag-a-assist. Okay? Naglalaro sila ng PlayStation, naglalaro sila ng Mobile Legend, katulad mo, yung katabi mo, panay Mobile Legend, kaya walang pay-in. Hindi, joke lang, wala pang Mobile Legend noon. Naglalaro sila ng PlayStation, mga robots, tina-transform, mga Barbie dolls, slides, ang dami. Basta playground siya. Kaya mostly sa customers namin, mga mayayaman. Kasi wala namang mahirap doon, magsha-shopping, iwanan niya anak niya. Di ba? Ang yayaman ng mga customer namin. Naalala ko nga, customer ko pa doon si yung magkapatid, si Julia, tsaka si yung isa. Basta magkapatid yan, dalawang babae yan. May condo sila sa Serendra eh. Naalala ko yan. Nung nagsa-slide pa ngayon si Julia, ako nag-a-assist niyan sa slide. Hinahawakan ko yan yung kamay kasi para hindi mahulog yung bata. Kaya ako yung unang ka-first holding hands ni Julia. Tenga mo bro. Ni Julia. So guys, nag-start ako doon, service crew. Alam mo naman, di ba, pag taga-probinsya ka, pansin mo, gigil ka, sipag ka, pakitang gilas. Tama? So pakitang gilas ako. Walang absent. Pag day off ko, pag ipatawag ako, Sunny Boy, baka pwede ka muna magtrabaho. O, work ako. Guys, nakitaan ako ng sipag nung may-ari ng kumpanya. After 6 months being a service crew, na-promote ako head ng mga crew. Wow. O, di ba? So, marami yan. Maraming crew, mga 10 kami. Ako yung head. So, dati kasi, pag service crew ka lang, pag tumai yung bata, umihi yung bata, utus-utusan ka lang ng mga head ng mga crew. Uy, Sunny Boy, pakilinis naman ng puwit. Ang baho na, nagpupo. Maamoy mo yan yung bata. Di ba naka-diaper yun? So doon ako natuto, magtanggal ng diaper, maglinis ng puwet, ganun. Nung naging head na ako ng mga crew. Ha? Siyempre, binjo head ka na ng crew, pautos-utos ka na rin. Hoy, bro. Ang baho. Pakilinis nga, idalhin mo sa CR. O, di ba? Tapos ito malupit, guys, nung nag-head ako ng mga crew, lagi ako hinahanap ng mga yaya. Wow. Hindi. Lagi ako hinahanap ng mga bata kasi lahat ng robot, yung sina Bumblebee, Optimus Prime, pinag-aralan ko lahat paano i-transform. Pabalik-balik yan. Yung mga bata, pag naglalaro, itatransform nila sa truck yan. Pag nagsawa sila, robot na naman. Kaya ikaw naman, parang ang tanga doon. Pag naging robot yan, itatrack mo. Pag naging truck siya, iro-robot mo na naman. Di ba? So guys, masaya yung work ko kasi bata lagi kasama ko eh. Bata, mga yaya, mga single mom, yun mga kasama ko lagi araw-araw. Single mom talaga, no? Tapos, guys, hindi ko ba alam, ba't gustong-gusto ako ng manager namin? Nirekomenda niya ako, after 6 months ko as head ng mga crew, na-promote ako store manager. Palapa mo naman. Na-promote ako store manager. Na-assign niya ako sa Trinoma. Alam niyo ba yung Trinoma? Yung katabi ng SM North, doon ako na-assign. Pag-open ng Trinoma, doon ako na-assign. Guys, as store manager doon, ginalingan ko ulit. Pinakita ko sila yung sipag ko. After 1 year as store manager, na-promote ako area manager. Oo, na-promote ako area manager. So, nung naging area manager na ako, siyempre hawak ko na yung Cubao, hawak ko na yung Mega Mall, hawak ko Ortigas, hanggang sa na-assign ako sa Mega Mall. Hindi ko napansin, sa kaka-enjoy ko sa work, nakakalimutan ko na wala pala akong ipon. Biruin mo naging regular ako, naging area manager ako, ang sahod ko nasa 27,000, pero wala akong naiipon. Tinanong ko sarili ko, saan ba napunta?
So nag-analyze ako, ito. Pagkasahod kasi, magpre-prepare ako for the next 15 days pangkain. Tama sa mga empleyado ho? Experience mo yon? Hindi lang yon. For the next 15 days, pamasahe. Tama ba? For the next 15 days, sa bills pa. Tama? Hanggang sasabi ko, para palang niluluko ko na rin sarili ko. Mas maganda, maghanap ako ng extra income. Alam niyo siguro, ang lakas ko lang talaga sa universe. Kasi nung time na yon, habang nasa MRT ako, naglalakad ako, nag-iisip ako, na gusto ko ng extra income, may babae doon namimigay ng calling card. Namimigay siya ng calling card. Naglalakad kami ng staff ko. Yung staff ko, ang binigyan ng calling card, hindi ako. Naglakad kami, nung nasa office na kami, sa Mega Mall, binigay sa akin yung calling card. Sabi niya, up, extra income. Ayoko to, baka ikaw gusto mo. So binasa ko, ito malupit, baka para magka-idea ang mga babae, no? Para magka-idea yung mga babae. Nung pag-check ko ng calling card, mind-blowing, guys. Mapapawaw ka. Picture pa lang nung babae, sexy na. Tapos may nakalagay, gusto mo ba ng extra income? Ang suot niya, naka-above the knee na, yung pang-opisina, tapos maputi. Tapos nakalabas yung bundok. So, nabasa ko, sabi ko sa utak-utak ko, that time naman, binata ako nun, sabi ko, ay, try ko. Baka ibang extra income to hinahanap. Text ko nga, ma'am, interesado po ako sa sinasabi mong extra income. Guys, tumawag. Uy, tumawag. Sinagot ko, yes ma'am, ako po yung nag-text. Sir, interesado po kayo sa extra income? Tapos yung boses niya, napaka-cute. Napaka-cute ng boses. Napaka-cute ng boses niya. Tapos sabi niya, kung gusto mo sir, magkita po tayo lang dalawa. Explain ko po sa'yo. Di ba? Siyempre pag kami pong mga lalaki, taas kamay mga lalaki, pag ang babae nagsabi niyan, magkita po tayo lang dalawa. Lupad! Di ba? So sabi ko, sige ma'am, tayo lang dalawa. Oo, tayo lang sir, explain ko po sa'yo. Gusto mo sa malamig pa tayo na lugar pupunta eh. Sabi niya, malamig na lugar. So sabi ko, sige, okay lang po ma'am, sige. Pero day off ko kasi next week pa eh. Pwede ba yung time mo lang sa day off ko? O sige sir, basta text ka lang. So to cut na lang story short, nag-meet up po kami. Robinson Galleria. Naglalakad ako, in-instructionan niya ako kung saan ako pupunta. Magkakape daw kami. Coffee bean. Sabi, hanapin mo lang po yung coffee bean, nandito ako. Akala ko, ililibre niya ako dun sa coffee bean. Nung malapit na ako, nakita ko talaga nakaupo siya sa malapit sa pinto ng coffee bean. Sabi ko, uy, ganda ni ma'am. Saan kaya kami pupunta mamaya? Isip-isip ko, saan kaya kami pupunta mamaya ni ma'am? Diba? So yun na. Pagpunta dun, akala ko papasok kami sa coffee bean. Sabi niya, ay, Sunny, ikaw pala yan. Sabi, ay, upo, saan po tayo? Dito po. Hindi, doon tayo, tatawid tayo. Tatawid daw. Gusto tatawid na. Kasi paglabas mo dyan, entrance na eh. Exit na eh. From coffee bean, exit na yan. Tapos nakita ko maraming kondo. Maraming building. Sabi ko, baka dadalhin niya ako sa kondo niya. Dalawa lang kami. Diba? Tatawid na guys. Pagtawid, ito malupit. Ganito pala diskarte nila. Pagtawid, hinawakan ako dito bro. Hinawakan ako. Siyempre, nagkaroon ng spark yun. Nagkaroon ng kuryente yun. Maraming tumayo dun. Maraming tumayo dun. Mga balahibo. Kayo talaga, di ba? So, nung patawid na, 7-Eleven, tapos lumikong ganun. Sir, doon tayo sa third floor. Papakapihin kita. So, pagpasok sa third floor, sabi ko, daming tao. Amoy tao. Parang ganito pagpasok, amoy tao. Tapos timpla niya ako ng kape, tinikman ko, sarap. Sabi ko, sarap pa. Pero ngayon, mas masarap yung Grace. mas masarap yung Grace. Tapos, sabi niya, Sunny, taas tayo. Sabi ko, baka sa taas yung sinasabi niya na kami lang. Hindi talaga mawala sa isip ko na kami lang. Ganun kasi kami, mga lalaki, pag babae nakipag-meet sa amin, dapat tayo lang. Di ba, boys? Walang chaperone, So guys, ito na. Nakidnap ako. Sinabing nakidnap, napaupo ako sa networking seminar. Parang ganito ho.
May space talaga dyan para sa aming dalawa. Wala na akong choice. Napaupo po ako. Napaupo ako. Ang ganda nung first speaker na nagsasalita. Ang ganda. Pilido Go. Si Mayor Go. Mayor Go, ano? So guys, pagtatayo kami, yung lalaki na speaker, pagtatayo, may tumatay, tinatawag niya, oh, saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos, saan ka pupunta? Ako naman, syempre first timer ako, ihing-ihi na ako, nahiya ako tumayo. Kaya may purpose din, since nahiya akong tumayo, si ma'am, nag-invite sa akin, hindi rin tumatayo. Talagang focus lang siya sa speaker. Palakpak siya, kung katatawanan, palakpak siya. Siyempre ako nakikipalakpak na rin. Palakpak eh. Magwawaw daw. Power daw. Guys, after ng seminar, naintindihan ko lang doon, yung isa sa left, isa sa right, 1.5. Ang sabi ko sa isip ko, may ganito palang negosyo. Ang tagal ko na dito sa Maynila, first time ko makakita ng ganitong negosyo. So lumabas na kami. Habang lumalabas kami, nasa elevator, ginaganon niya ako, Sunny, may puntahan pa tayo, okay lang. Ang nasa isip ko na naman, yung kami lang. Yun talaga lang nasa isip ko, yung kami lang. Yun pala, yung puntahan namin, may ipapamit pala siya sa akin sa baba. Apply niya daw, mentor niya. Habang naglalakad kami, sinisiko niya ako. Ay, Sunny yun, oh. Nakikita mo yun? Yung maliit na tao na yan. Yan. Yung nakasandal sa kotse niya. Nakasandal, oh, ganito. Ganito. Ganun pa. Tapos maraming susi dito. Payat pa nun, payat. Si Doc Arthur. Pinamit sa akin. Sabi niya, yan po yung taxi driver lang noon. Tapos may kotse na ngayon. Baliw na baliw ako. Siyempre, manager ako eh. Tapos siya, taxi driver, may sasakyan na. Nagdi-networking lang. Hindi nakinig ako. Pag-met, sabi ni Doc Art, sabi ni Upline, Upline, ito pala si Sunny, yung manager po sa Mega Mall. Sabi ni Doc Art, manager? Actually, yung mga manager, wala namang money yan. Jer siguro meron. Sabi ni Doc Art, syempre, niyabangan ako ni Doc Art, niyabangan ko rin siya. Ay, hindi totoo yan, sir. May pera ako ngayon. Gusto mo, pakita ko sa'yo. O sabi ni Doc Art, may pera ka na pala, join ka na. O, ito package mo. O, ito, join ka na. Guys, sa madaling salita, nabudol po ako that time. Nung gabi na yan, nabudol po ako. Pero ako naniniwala, lahat may purpose. Tama ba? Ang tawag doon, ako, happy on the spot pay-in. Nung paglabas ko naalala ko, 8,000 pa yun eh. Binigyan niya ako ng sukli ng 20 pesos. So, umuwi na ako. Nung pag-uwi ko, tulog ako, pagkagising ko, kung sa Ilonggo pa ng murag-muragan ko. Sabi ko, wala na akong pera. Nabudulata ako kagabi ng babae na yun Yung kami lang, hindi nangyari. Wala eh. Tinawagan ko, ma'am. Ano to? Pwede po ba balik yun na yung pera ko? Kasi hindi ko pa naman nagalaw. Wala akong nagalaw may isa. Sabi niya, Sunny, may text ako sa'yo dyan. I-check mo. Andyan yung username at password mo para sa business natin. Website mo yan. Sabi ko, website? Siyempre, hindi ko maalam ng website eh. So pag-check ko, kinlik ko, nag-login ako, may nakalagay na, welcome, Sunny Boy Aldas. 0 points, 0 points, 0 points. Puro 0! Tinawagan ko ulit, ma'am, bakit puro 0 to, ma'am? Wait, puro 0. Sir, syempre, para malagyan ng income yan, kailangan mo rin mag-invite. At ang pag-invite, tinuturo namin dito, balik ka. So bumalik po ako. Kasarado po utak ko yung first meet up namin. Sarado talaga utak ko. Alam mo ba, in-NLO nila ako one-on-one? NLO, one-on-one. Wala talagang pumapasok sa utak ko. Sarado eh. Parang ganito lang yan. Kahit gaano kaganda yung babae sa harap mo, pero sarado mata mo, makikita mo? Hindi. Nakapikit ka, makikita mo? Ang ganda, no? Hindi. So nung time na yun, nakapikit ako. Close-minded ako. Hanggang sa nagsawa sa akin yung nag-explain, sabi niya, bro, ganito na lang, bro. Pagod ka na ata eh. Balik ka na lang sa Tuesday. O balik ka na lang sa Tuesday, upo ka doon ulit para mas maintindihan mo negosyo. Nagkakaiwalay kami, sabi ng upline ko, yung babae, si Apjuban, hi Apjuban, hindi ka man sumama, thank you pa rin. Ha, diyan ka na lang. We're okay here. We're good. Okay, so ngayon, si upline Juban, sabi niya, balik ka sa Tuesday, attend tayo.
So ito yon, nag-attend po ako ng new ang tawag doon dati, new distributor orientation. Sa atin, new leaders orientation. Doon ako nabaliw after ko mag-attend ng new leaders orientation. At yun ang i-explain ko sa iyo ngayon, bakit napakaganda yung training na to. Kasi gusto ko, mamulat ka, gaano kaganda yung network marketing. Kaya paulit-ulit ko itong inatinan. Nung first time ko maka-attend, wala, paulit-ulit lang ako nag-attend. Ganun ako kabaliw. Ito ngayon. Ito yung first topic natin. Pakibasa po. Nagkaroon ba ako ng doubt? Yes. Nagkaroon ba? Ibabalik ko na nga sana eh. Di ba? Ibabalik ko na nga sana eh. Sabi ko, ma'am, balik ko na lang naman. Kasi nagduda din ako eh. Baka kasi nabudol nila ako. Baka hindi ko kaya. Tama ba? Pero sabi ng speaker doon, sabi, hindi ko talaga makalimutan doon, sabi niya, kapag nagduda ka, wala kang gagawin, hindi ka magkakaresulta. Tama? Kaya tinanggal kong duda at sinubukan ko mag-network marketing. Palakpakan mo sarili mo ngayon. Okay lang ba ngayon sa mga baguhan, sa mga first marketers na dito ngayon, first time mag-attend ng NLO? Tanggalin mo na yung duda mo na yan ngayon pa lang. Maniwala ka sa akin. Babaguhin ng networking ang buhay mo. Okay, maniwala ka sa akin. Babaguhin yan. Babaguhin yan. 7 taon po ako nagtrabaho. Na-promote pa ako. Dito kasi, sa mundo natin dito sa networking, hindi kasi pili eh. Kahit anong tinapos mo, kahit sino ka, kahit hindi ka nga kagwapuan eh, yayaman ka. Basta tanggalin mo lang yan yung duda mo. Kasi hanggat may duda ka, walang mangyayari sa'yo. Tama? So okay lang, paglabas mo dito mamaya, wala ka ng duda sa networking? Dapat positive ka na? Okay, so itry mo lang, subukan mo. Okay, alam ko naman na nagdududa ka kasi, alam mo bakit? May tinatawag tayo na takot eh. Tama ba? Takot kang ma-reject. Lahat bang first time nakakatakot? Sino dito first time sumakay ng eroplano, taas yung kamay. Natakot ka? Ano yung pumapasok sa utak mo? Baka mag-crash, di ba? Tama? Sino dito first time makapunta sa isang 5-star hotel? Oh. Di ba parang natatakot ka kasi ano ba dito? Parang first time mo eh. Ba't ang ganda-ganda dito, di ba? Parang tanga, di ba? Ganun ka. Sino dito first time magkaroon ng jowa? Taas yung kamay. Yung first time nagka-jowa, ha? Nung first time yung mag-kiss, naalala mo yun? Naalala mo yun? Nung first time kayo mag-kiss? Di ba nakakatakot? Kasi hindi mo pa alam anong gagawin mo. Baka ano ba gagawin ko? Ilalabas ko ba dila ko? Nga lang ako. Tama ba? Pero nung sinubukan mo. Pero nung sinubukan nyo. Tama ba? Nung nagano na. Yan, yung labi to labi. 'Di ba? Naramdaman mo na yung sarap. Diyan kayo magaling. Tapos sabi nung isa, nakaganon lang siya. Ano ba yan? Kiss? Hindi ko pa na-experience yan. Kung hindi mo pa na-experience yan, hawakan mo kamay mo, praktisan mo. Di ba? Anyway guys, lahat talaga ng first time is nakakatakot. Okay? Takot kang ma-reject. Bakit? Nung bata ka ba, hindi ka ba nare-reject? Nung umihingi ka kay mama mo pambili candy, every time ba nanghihingi ka kay mama mo ng candy, binibigyan ka? Hindi naman, di ba? Naalala mo dati nung nasa school ka, pumapara ka ng tricycle, lahat ba ng tricycle na pinaraan mo? Napasakay ka? Di ba hindi? Puno eh. Tama? Natatakot kang ma-reject. So ito na lang, sa mga bago ulit. Ang negosyo po na pinasok mo is rejection business. Mare-reject at mare-reject kang paulit-ulit. Hindi lang 100 times. 1,000 times pwedeng mangyari sa'yo, mare-reject ka. Ako nga nare-reject eh. Ang
tagal ko na, nagbo-boosting ako. Ganda ng boosting ko, daming haw. Oh. Ang daming haw. Lahat na nag-haw, mini-message ko. Mini-message ko sila. Sa 100 na nag-haw, lahat mini-message ko, isa lang ang nag-reply. Paano po yan ulit? Yung 99, sinners. Biruin mo yun, pero ako, hindi ko nasasaktan. Kasi alam ko, negosyo natin to. Rejections business to eh. Kaya dapat, yung belief mo, yung paniniwala mo, kahit paulit-ulit kang marireject, maniwala ka sa akin, meron at merong magjo-join. Basta mag-try ka lang. Tama? Meron ngang baliw eh. Iwan ko lang kung narinig nyo na yung kwento na to. Yung baliw, ang tapang. Tapang niya, every time nakainom siya sa village nila, every time pag nakainom siya, nalalasing eh. Labas sa bahay niya, dala yung talibong. O samurai na lang, may dala siyang itak. Sigaw yan, sino matabang dito? Ha? Ikaw? Tabang ka? Tabang ka? Mo ganun. Wala talagang pumapansin, takot lahat sa kanya eh. Takot lahat sa kanya. Next naman, ganun pa rin. Sino matabang dito? Ha? Ikaw yung nakagreen, matabang ka? Ha? Wala talagang pumapansin. Hanggang sa pangatlong araw niya. Sigaw pa rin siya ng sigaw pag nalalasing siya. Sino matabang dito? Hindi, meron na. Meron na ngayon. May lumabas. May dala rin samurai. Ako matabang dito. Bakit? Tumawa siya. Very good. Dalawa na tayo matabang. O, di ba? Ang ibig kong sabihin, yung baliw nga nakaka-recruit eh. Ikaw pa kaya hindi ka baliw? Tama? Maniwala ka sa akin. Lahat ng nasendan mo ng friend request, kung ano yung tinuro ng upline mo sa'yo, di ba paulit-ulit lang naman, 5 fingers? Magsisend ka lang na magsisend ng friend request. Mamamatay ka ba pag nagsend ng friend request? Hindi mo nga maramdaman yung rejection eh. Kami nga nung nagsimula, kami ni Jenna Binolan, nagpagawa pa kami ng maraming flyers. Simbahan, after church, namigay kami ng flyers dun. Halos 1,000 yung pinaprint naming flyers. Walang bumalik. Pero, naniniwala kami na meron talagang sasali sa amin. Tama? Yung kwento pa, kaya apply nyo Giovanni, yung top 1 natin. Magkasama sila sa dati? Si Nolan, si Giovanni, magkasama yan sa isang, ano ba tawag dun sa mga gwardiya? Barracks ba yon? Clark? Barracks? Yun, barracks. Kakasama sila. Si Nolan, ang ginagawa lang ni Nolan, araw-araw, ayun yung mag-join araw-araw, piniplay niya lang yung presentation. Marketing plan, piniplay lang. Every time nagkakape, marketing plan. Si Giovanni na inis na. Ano ba yan? Lagi na lang ganyan. Lagi na lang ganyan. Sabi niya, paano ba yan? Oh, sinama siya sa office, nag-attend, nabaliw, nag-join, top 1 ngayon. Diba? Hindi mo kasi alam kung sino yung mag-join. Kaya, i-experience mo yung lahat ng rejections. Okay ba yon? Ang importante lang, lagi kang nagtatry. Everyday lang, maniwala ka sa akin. Nung nagsimula po ako mag-online marketing, nakita ko yung online marketing 2013 hanggang ngayon 2024, yung ginagawa po, yung tinuturo ko is only 5 fingers of network marketing. Paulit-ulit lang yan. Prospecting, magsisend ka lang na magsisend ng friend request. Tama? Ganun lang yan. Normal talaga yun na hindi lahat ng sisendan mo ng friend request mag-a-accept sa'yo. Okay? Pero pag marami naman, numbers game kasi ito eh. Pag marami yung binabatuan mo, hindi mo mararamdaman yung rejections. Tama ba? Ito, tingnan mo tong mga tao na to. Ha? Tingnan mo to. Nasaan na to? Ayan. Basahin mo yung mga tao na yan. Classmates mo, family mo, coworkers mo, office mates mo, friends mo, loved ones mo, relatives mo, neighbors mo. Sila po, tanda na sa mga bago ho, baka na-experience mo na, sa mga OFW po na business partners po namin, baka po na-experience mo na to nung nag-invite ka, yung unang nag-reject sa'yo asawa mo. Normal po yun. Ako po, nung nakita ko networking, lahat ng kapatid ko nung in-invite ko, negative din. Patunayan mo lang na maganda to. Magugulat ka lang, sasali din ng mga yan. Tama? Baka na-experience mo rin. Baka na-experience mo lang. Mismo, jowa mo, negative sa negosyo. That's normal. Sila kasi yung unang magne-negative sa atin eh. Tama ba?
Kaya kung na-experience mo yan, normal lang yun. At least nag-try ka na in-invite mo siya. Okay? At least sinubukan mo, in-invite mo. Ah, sabi ni apply ni Sunny, i-reject naman ako nito eh. Sige nga, subukan ko. At least na-conquer mo yung fear mo. Tama ba? Hindi ka natakot. Sinubukan mo mag-invite. Kapitbahay mo. Sinubukan mo na ba kapitbahay mo invite? Di ba napaka-negative? Parang ang yayaman eh, no? Ulam naman tuyo. Di ba nung sinilip mo sa bintana? Negative sa networking, ulam naman niya, tuyo. Di ba? Guys, tandaan mo to ha. Normal po yan. Hindi lang po sila ang magre-reject sa atin. Sila din po ang magde-discourage sa atin. Alam mo yung mga nagde-discourage sa atin? Yung sinasabi nila, hindi mo yan kaya. Magagaling lang magsalita yung mayaman dyan. Mga gwapo lang yung mayaman dyan. Tingnan mo mukha mo, gwapo ka ba? Di ba, grabe sila manghila, ano? Kaya ano sabi ko sa'yo? Dapat, be positive lagi. Dapat gwapo yung tingin mo sa sarili mo since sa networking ka na. Naniniwala ka bang gwapo, ha? O, tapos na laban. Niwala kang gwapo ka eh. Puhunan mo yan. Pero yung totoo, kahit pangit ka, at least paniwala mo yun. Guys, ganito lang naman yan. Pag merong nagde-discourage sa'yo, laging negative ang bagsak sa'yo. Very basic lang ang rules sa network marketing. Wag na wag kang makinig sa mga negatibong tao. Ako ho, nung nagsimula mag-networking, nagpalit po ako ng Facebook. Lahat ng pamilya ko, hindi ko muna friend doon. Dini-activate ko muna pansamantala yung Facebook ko. Yung mundo ko muna, umikot doon sa mga hindi ko kakilala. Kasi nung natutunan ko networking, mas naniniwala pala yung mga taong hindi natin kakilala kaysa kakilala natin. Tama? Babalikan mo na lang sila pag meron ka na kotse. Tama? Babalikan mo na lang sila pag meron ka ng 1 million na cheque, isasampal mo sa kanila. Oh! Yan. Ayaw mo pang maniwala? 1 million yan. Ganun na lang gagawin mo. Sa ngayon, sa may pamilya po na nagne-negative sa inyo sa negosyo, may jowa na nene-negative ka sa negosyo, i-ignore mo muna sila. Kung OFW ka ho ngayon, at gustong-gusto mo gawin yung networking, at maraming nagne-negative sa iyo, nagdi-discourage sa negosyo natin, i-ignore mo muna sila pansamantala, mag-focus ka muna dito sa aming mga positive. Tama? Kasi yung pinag-uusapan namin dito lagi, pera, pangarap, at pag-for good mo at makaipon ka ng malaki. Okay? At kapag yun ang paulit-ulit na pinag-uusapan, tingnan mo to ha, kapag yun ang paulit-ulit na pinag-uusapan nyo sa hub nyo, lagi pinag-uusapan pay-ins, VIP Prime Plus, VIP, na-attract nyo. Tama ba? Kaya dapat lahat ng pinag-uusapan sa hub, puro positive lang. Walang negative. Kung ikaw naman, may nakasalamuha na matagal na dyan, humahataw, tapos walang production, walang result, nene-negative ka, iwasan mo yan. Iwasan mo yan. Sumama ka doon sa mga humahataw. Iba energy nila. Okay ba yon? Pero bago yan may natutulog, sikuin mo muna! Sikuin mo! Okay. Hindi nakamulat na gumano no? Yung tipo na ano, yung sarap na sarap ng tulog mo. Pamulat bigla eh, no? Oh bro, bumalik ka na pala bro! Oh, apir mo na. Di ba? Yayaman ka talaga bro. Okay, saan na tayo? Rejection. Taas kamay dito yung marami ng rejections na na-experience. Yes, palapaan mo sarili mo. Taas dito yung mga paulit-ulit nang na-block ang Facebook niya. Congratulations, ako rin. Diba, ibig sabihin lang, ginagawa mo negosyo. Kaysa sa katabi mo, hindi na ba-block yan kasi wala namang ginagawa. Ang ginagawa niya, scatter. Yan, guys ha. Yung scatter na yan yung magpapapulubi sa iyo habang buhay, maniwala ka sa akin. Tigilan mo na yan. Okay. May doubt ka kasi takot kang? Takot kang? Mag-failed. Okay, basahin natin to ha. Pakibasa po.
Alright! Sino dito nagbabasketball? Congratulations pala sa mga taga Boston Celtics. Champion kayo kanina. Talo kami. Okay? So, good luck na lang sa next sa Dallas, no? Ito si Michael Jordan. Nagkwento siya, sa buong karir niya, every time, may tinatawag na crucial games. Nanood ba kayo ng basketball? Yes. Mga last 5 seconds, last 3 seconds, bola nyo, at kapag ma-shoot mo, panalo kayo. May mga ganong crucial games. Si Michael Jordan, sa buong karir niya, marami siyang na-experience na ganon. Sa kanya lahat binigay yung last ball. Sa kanya lahat. Lahat ba yun na i-shoot niya? Di ba? Pero meron siyang confident. Sige, sabi niya sa coach niya, sige, subukan ko po ulit, coach. So kakasubok ni Michael Jordan, hindi ko makalimutan to, yung last championship niya. Yung pag-crossover niya, yung biglang tinulak niya si Hornacek, naalala niyo yon? Tapos nag-jump shot siya, nag-shoot. Panalo ba sila nun? Nag-champion. Ang ginawa ni Michael Jordan, sabi niya, paulit-ulit man akong mag-failed, paulit-ulit din akong susubok. Ganun lang yan. Parang ikaw, yung sabi ko sa'yo, yung 5 fingers of network marketing, uulit-ulitin mo lang yun araw-araw. Paulit-ulit ka mang ma-block sa Facebook. Paulit-ulit ka pa rin gagawa. Maniwala ka sa akin, may lalabas talaga na Facebook dyan, na Facebook profile mo na magiging Millionaires Club ng Tao Elevate. Pakibasa ho. Okay, sabi ni sa mga hindi po nakakilala, si Richard Branson po is na pong billionaire. Ang sabi niya, do not be embarrassed by your failures, learn from them and start again. Ang iba kasi pag naka-experience ng failure, nanghihina. Ang failure, karugtong ng success yan eh. Tama? Dapat, mas marami kang natutunan doon. May kwento ako dito sa taong to. Pumunta to ng Manila eh. Magtotalk lang siya siguro mga 3 minutes. Nakulto po kami ni CEO. Sabi niya, gusto niyo makarinig ng isang billionaire? Sige up. Sino po yun? Si Richard Branson. Magkano ticket up? 15,000. Sasama ka? 15,000 ticket? Sama ka hindi? Sumama ako. Kasi anong mindset ni apply ng RTD? Sabi niya, minsan lang bumaba yung isang bilyonaryo dito sa Pilipinas. Kahit magkano pa yan. Pero yung matutunan mo sa kanya, ang sarap. Tama? Nag-attend po kami. Ako, si Genevieve, si Jobs, dami namin. Nag-attend kami. 3 minutes lang talaga nag-talk. Tapos na. Tapos yung kinain lang namin, isang maliit na biskwit, tsaka isang tubig. Bottled water. Sabi ko, pagkatapos, goodbye, 15,000. Di ba? Pero at least nakarinig kami ng isang bilyonaryo. Doon mo makikita, grabe yung mga bodyguards. Ang lalaki. Pinapalibutan siya ng mga bodyguards. Ang negosyo nito, meron siyang mga, kung gusto mo magkape sa Himpapawid, sa Sa taas. Mga spaceship. Ganun yung negosyo niya. Mga bilyonaryo din yung, siyempre, mga market, yung mga billionaire din, katulad niya. Alangan naman magkape ka doon, paslupa ka. Diba? Mga bilyonaryo din. Okay. Kilala niyo yan? Sino to? Ito yung mga example, no? I have not failed. I just found 10,000 ways that won't work. Siya po yung nakadiscover ng saka ka send mo ng friend request everyday, maniwala ka sa akin. Araw-araw, pag may routine ka na sa ginagawa mo, araw-araw, pag sisend mo ng friend request, may mga madidiscover ka dyan, bakit hindi ka na-accept? Tama? Basta gawin mo lang, maniwala ka sa akin. Walang perfect script. Walang perfect script. Pero kapag consistent ka sa isang bagay na ginagawa mo, magkakaresulta at magkakaresulta yan. Maniwala ka sa akin. Kahit gaano pa yung kaganda yung script mo, pero hindi ka consistent, walang mangyayari sa'yo. Kahit pangit yung script mo, kahit wrong spelling pa yan, pero araw-araw, tuloy-tuloy, meron at meron sasali sa'yo. Okay? Dito na tayo. Bilis lang natin. Usually ako kasi pag nag-enelo ako,
mga 30 minutes lang and 3 hours. Kumain na ba kayo? Hindi, joke lang. Okay. Pakibasa? Oh, wait lang ha. Pakibasa? Attitude. Okay, next. Then? Okay. Ano ibig sabihin nun? Ha? Pwede ba uminom ng tubig? Tubig. Busulay, okay ka lang dyan? Tuloy mo lang yan. Okay, attitude. Guys, napaka-importante na topic to. Laging sinasabi nga, lagi ko itong naririnig. Attitude. Teka lang, makinig kayo. No? Yung ugali ho, is napaka-importante sa negosyo natin. Naalala mo nung nasa probinsya ka, ano ugali mo? Gusto mong yumaman? Iwanan mo na kung anong ugali mo doon sa probinsya. Lagi ko sinasabi pag sa ganitong topic, kung dati yung ugali mo pang tambay, ngayon, tatanggalin mo na yung ugali mo pang tambay. Ano yung ugali ng pang tambay? Pag naninigarilyo, example sa hub, pag naninigarilyo, tumpok-tumpok sila, nagkipagkwentuhan, anong pinagagawa, tapos nakasando lang, nakahubad. Tanggalin mo na yun. Hindi ka tambay ngayon. Negosyante ka na. Kung pagbigyan ka man ng chance ng upline mo na manigarilyo sa labas, saglit lang yan. Pagka panigarilyo, balik ka na dun sa upuan mo sa computer, hataw ka na. Okay? Dapat maging professional ka na ngayon na galaw. Okay ba yon? Tapos pag gumahataw, dapat hindi nakahubad. Dapat may coat ka palagi dun sa likod mo. Tama ba? Kasi ito, dito, sa loob ng kwarto na to, iba't iba po mga ugali natin. Tama ba? Iba't ibang environment yung nilakihan natin eh. Meron dito na lumaki siya sa environment na lagi siyang nakakarinig ng mura. Tama ba? Kaya pag nakipagkwentuhan yan, panay may mura. Saan niya nakopya yon? Doon sa environment kung saan siya lumaki. Tama? Meron dito lumaki sa mundo na magulo. Pag nagkasalubong lang, saksakan agad. Hindi, totoo yun. Pero ikaw gusto mo bago buhay mo, since nandito ka na ngayon, babaguhin mo na ngayon yung ugali mo, tatanggalin mo na yun. Iwa-wash out mo na lahat yun. Iiwanan mo na yun kung saan ka galing. Okay ba yun? Meron dito ugali niya, joker talaga siya. Tama? Meron dito ugali niya, pikunin. Hindi mo man lang maasar-asar. Pag inasar mo, manununtok. Meron ba ganun sa loob ng hub? Meron ganun? Guys, napakasimple lang naman ang sasabihin ko. Kung gusto mo maging successful, dapat yung ugali natin, kukopyahin natin yung ugali ng mga mayayaman. Okay ba yon? Okay, pag-usapan natin si Christian. Christian Enricoso. Anong napansin mo kay Christian? Napaka-cute. Si Christian, bata siya, pero yung galaw niya professional. Pansin mo? Ganun yung isang ugali ng payaman. Lagi ba siyang nakangiti? Lagi mo bang nakikita nagtutok dito? Ang tawag dun, pure service. Wala naman silang mga bayad eh. Ganun yung ugali niya. Wala siyang iniintay na kahit anong kapalit. Magsiserve lang siya. Andun ba yung hardworking? Andun ba? Si Louie. Kapatid ko po yon, si Louie. Gwapo lang ako sa kanya ng kunti lang. Kunti. Si Louie, pansin mo kay Louie. Ako kasama ko sa bahayan. Ang tindi humataw yan. Ang tindi humataw yan. Nakakatulog lang yan sa sopa eh. Pinapakyat ko na, ukit ka na, oras na. Doon na humataw sa sopa hanggang makatulog na lang doon. Ganun siya bumakbak. Tawag doon, napakasipag. Dapat yan yung mga makopya mong ugali. Nakita mo ba sa kanila napaka-rasky nila? Di ba hindi? Di ba professional na talaga silang gumalaw? Pero nung nagsimula sila dito, katulad mo rin, bata rin. Si Louie, 16 years old nung nagsimula. Si Christian, 14 years old pa lang. Naalala ko si Christian, inuutos-utusan pa namin yan, bumili ng french fries sa McDo. Pero ngayon, naka-sports car na, hindi mo na mautusan ng french fries yun.
Alam mo sabihin ko sa kanya, Christian, mabili ka ng french fries, gamitin mong sports car mo. Diba? Pagit naman, hindi mo naman utusan yun. Kaya guys, kung ano man ugali meron ka noon, since nasa networking ka na, kailangan mong maging mabait. Gusto mong yumaman? Gusto mong yumaman? Sabi sa akin ni Doc Art, ano Sunny Boy, gusto mong yumaman? Oo naman, Doc. Kailangan mong maging mabait, Sunny Boy. Bakit? Hindi ba ako mabait? Oo, yung sagot mo. Ay, bakit? Di ba ako mabait, Doc? So, guys, nung sinabi sa akin ni Doc Art yun, pinilit kong baguhin yung ugali ko. Dati akong mainitin yung ulo, ngayon hindi na. Relax na. Alam mo ba ng first car ko? Yung first car ko, binangga ko ng taxi. Likod, nagpa-practice ako sa EDSA, binangga ko ng taxi. Nakatulog yung driver. Wasak yung likod ng kasakyan ko. 2 months pa lang. Magagalit ba ako sa driver? Ibabait ako. Nung nakita ko yung driver, matanda, naawa ako. Nakatulog, matanda na eh. Senior citizen na. Alam mo, ginawa ko nung nasa police station kami. Binilang ko pa ng pagkain. Binigyan ko pa ng pamasahe pa uwi. Ay, tayo, uwi ka na tayo. Wala ka nang babayaran dito. Ako na bala dito. Kasi insurance naman eh. Diba? Yun yung teachings eh. Kailangan mo maging mabait. Ito malupit. May teachings pa doon. Lahat ng humihinga, prospect yan. Naniniwala ka doon? Yes. Dati, sumasakay kami lagi ng jeep. Wala pa namang sasakyan eh. Alam mo, every time naaapakan kami, yung ingron mo naapakan, kailangan huwag ka magalit eh. Kasi, alam mo, sabi ko, ay, ate, okay lang, sakit ha. Nakagiti pa rin. Kahit masakit. Prospect eh. Tama ba? So guys, wala kang choice. If you want to be successful, kailangan ayusin mo ugali mo. Kalimutan mo na kung sino ka noon. Kukopyahin mo na ngayon yung mga ugali ng mga mayayaman. Tama? Ito pa malupit. Kasi ang totoo naman kasi na nag-guide sa akin, hindi naman yung upline ko na babae. Actually, si Doc Art, binato niya na ako agad kay upline RTD. Kay CEO, binato niya na ako agad. Kasi si Doc Art, busy yan dati sa pag-invite, pagre-recruit. Hindi siya magaling sa pagkikip. Hindi ko talaga makakalimutan yung sabi sa akin lagi ng CEO. Dapat sa negosyo na to, dapat meron kang good learning and listening attitude. May ugali ka dapat na yes upline lang palagi. Maniwala ka sa akin. Kapag ikaw, yung ugali mo, laging yes upline lang. For example, hub leader ako. Sabihin ko, ay bro, yung NLO natin ngayon, 7 p.m., dapat alas 6 pa lang nandun na kayo para hindi kayo malate. Anong isasagot mo? Yes upline. Copy up. Tama? Huwag kayong, ulit-ulit na naman yung upline. Sa live na lang ako up. Tanggalin mo yung ugaling ganun. Hindi ka payaman pag ganun ugali mo. Iba pa rin yung energy ng actual kaysa doon sa live. Yung live, ginawa lang natin para sa mga OFW business partners natin. Pero pag full-timers ka, dapat nakaupo ka dyan. Ha? Ang tawag doon, meron ka dapat good learning. Okay? Na kahit hindi ka na pagsasabihan ng upline mo, paulit-ulit ka lang, dalhin mo lang lagi sarili mo sa training. Paggalingin mo yung sarili mo. Importante yan. Kaya may mga training tayong paulit-ulit lang. Ako lagi kong ine-example. Kilala si Manny Pacquiao? Yes. Si Manny Pacquiao, magaling ba? Yes. Nabasa o napanood mo ba sa YouTube or may nabasa ka ba paano nagsimula si Manny Pacquiao? Bugbog ba siya sa training? Yes. Bago siya naging successful? Yes. Bugbog yun. Ito pa malupit. Yung idol ko si Kobe Bryant. Ang kwento ni Kobe Bryant, ganito yan. Alas 4 ng umaga, gising na yan, pupunta na yan sa gym. Siya ang pinakauna-unang dumating sa team nila at magpa-practice na siya ng shooting. Ang goal niya, magkaroon siya ng 1,000 shots every day. 1,000 shots, biruin mo yun? 1,000 shots every day. Pagdating ng mga kasama niya, andun na siya. Siya rin ang pinakahuling
umuuwi. Kaya naging legend siya. Kaya naging Kobe Bryant siya. Magaling ba si Kobe? Ang daming championship na nakuha. Tama ba? So gusto mo rin maging Kobe Bryant? Wag muna, namatay na si Kobe. Joke lang. Okay. So guys, ang ibig ko pong sabihin, pag bago ka ngayon, bugbugin mo po yung sarili mo sa training. Maniwala ka sa akin. Kailangan ma-build yung confident mo sa sarili mo. Kasi meron ka, may potential ka. May potential ka. Kasi ang isang bagay, kapag alam na alam mo paano gawin, maniwala ka sa akin, kapag ang isang bagay, master mo siya at alam mo ang sistema, kahit sinong kakausapin mong tao, wala kang pakialam kasi alam mo kung anong isasagot mo. Tama? Confident ka eh. Confident ka. So paano ka maging confident kung lagi ka lang nasa hub? Nalulumutan ka na doon kakaupo. Nalulumutan na yung kama mo, kakaiga, walang laba-laba. Pinapa-centering ka, mag-training ka, ayaw mo. Kaya walang nangyayari sa iyo. Hindi ikaw yun. Yung katabi mo. Guys, nung nagsimula po ako sa networking, part-time po ako. From Mega Mall, papuntang office, sinakto ko yung duty ko 11 a.m. to 8 p.m. Paglabas ko ng 8 p.m., lalakad ako papuntang office. Kung anong training maatinan ko, attend lang ako ng attend. Attend lang ako ng attend. Lahat ng NLO, lahat ng speakers ng NLO, inatinan ko. Inatinan ko. Every time na babiyaya ko pa uwi, may headset ako. Naka-play pa yan yung special training, yung NLO, paulit-ulit yan, yung marketing plan, paulit-ulit yan. Kasi gusto ko siya eh. Gusto ko ma-program sa utak ko. Inapaprogram ko siya. Habang bumabiyahe ako, baliw na ako sa networking. Wala na talagang makakabangga. Pag sabi ko nga, kahit sino mag-negative sa akin, wala na akong pakialam eh. Kasi nakita ko ang kaganda ng networking. Kailangan makita mo to, kailangan makita mo yung beauty nito. Kaya dalin mo lang lagi sarili mo dito, okay ba yun? Ang lapit lang oh, andyan ka lang, tatawid lang. Kami nga ho, nagsimula kami mag full-time, Paranaque pa kami, papuntang Pasig. Malayo. Pero araw-araw kami. Kasi iba yung nakita namin. Kaya sa mga nagsisimula, doon mo po simulan. Learn ka lang ng learn. Learn ka lang ng learn. Maniwala ka sa akin, ang mga susunod dyan, earn ka na naman ng earn. Tama? Kasi iba pa rin kapag natutunan mo to. Iba pa rin. Tataas yung level ng confident mo. Wala ka nang pakialam sa kanila. At doon mo na sasabihin na kahit sinong magne-negative sa'yo, wala ka nang pakialam kung anong sasabihin ng ibang tao. Kasi iba ang nakita mo sa networking. Dapat mananalaytayan sa ugat-ugatan mo. Saan mo natutunan yan? Sa mga trainings na inaatinan mo. Doon mo ibagsak mo na yung sarili mo. Okay ba yon? Okay. Good listening attitude. Okay lang ba? Hanggat hindi ka pa mayaman, sumunod at sumunod ka lang lagi sa mga upline mo? Yes, apply ka lang. Copy apply ka lang. No? Dawag doon, maging humble ka. Kahit bata pa yan yung upline mo, mas maano yung edad mo sa kanya, kailangan mo tanggalin yung pride eh. Yes. Maging humble ka, makinig ka kasi mas nauna sila, alam nila yung sistema. Tama ba? Paano ako nag-adjust sa mga OFW business partners ko? Tama? Siyempre ikaw as upline, makita nila doon yung pagiging upline mo. Maramdaman nila yung pagiging active mo. Maramdaman nila yung pagiging professional mo. Maniwala ka sa akin, kusa na lang susunod yung mga upline mo, yung mga downlines mo. Kaya dapat ikaw ngayon, dapat good follower ka. Okay ba yon? Yes. Para lahat ng ma-build mo, mga good follower din. Okay ba yon? Yes. And good listener. Okay ba yon? Yes. Okay. Saan na tayo? Attitude. Pag-usapan natin to. Next. Topic. Pakibasa? Pakibasa? Pakibasa ulit? Ito yung sinasabi ko sa'yo. The moment masipag ka mag-training, mas makikita mo yung sarili mo. Mas tataas yung confident mo. Yung belief mo sa sarili mo, kakaiba. Yan sabi nga dyan, belief is an internal feeling that something is true, even though that belief is unproven or irrational. Ito yung sinasabi ko sa'yo kanina, na kahit hindi ka gwapo, pero yung tingin mo sa sarili mo, gwapo.
Ang tawag doon, ikaw nakakaramdam nun. Ikaw ang naniniwala doon. Wala kang pakialam sa ibang tao. Paniniwala mo yun eh. Tama ba? Kahit mataba ka, pero yung paniniwala mo, sexy ka pag tumingin ka sa salamin, wala silang pakialam doon. Yun yung tingin mo sa sarili mo. Tama? Napaka-importante yung paniniwala. Lalong-lalo na sa sarili mo, you have to believe in yourself. Ako nung nakita ko networking, sa kakatindating ko ng training ko, sinabi ko sa sarili ko, yayaman ako dito sa networking. Kapag sinabi mo yan sa sarili mo, mo to ha, kapag sinabi mo yan sa sarili mo, tapos na laban, dineclare mo na sa universe na yayaman ka at naniniwala ka doon. Tama? Importante ito. Importante ito. Ito yung magdadrive ng sarili mong sasakyan. Ito ang mag-i-ingkas ng 24,000 per day sa Union Bank, sa BDO. Kaya wag mong apihin to. Huwag mo apento yung sarili mo. Maniwala ka. Tingnan mo si Doc Art, 2 kamay niya, 2 paa niya. Yumaman, dating taxi driver. Yung top 1 natin, dating security guard. Dating nga, hindi nga marunong magsalita yan eh. Yumaman? Si Nolan, lalo si Nolan, nung kasama kami, hindi nga marunong mag-keyboard yan, hindi mag-computer eh. Pero naniwala siya sa sarili niyang kakayanan. Tama? Kaya ngayon pa lang, paniwalaan mo, maniwala ka sa sarili mo, kayang-kaya mo baguhin yung buhay mo. Kasi pag nagbago buhay mo, damay-damay na yan. Pati buong pamilya mo, magbabago ang buhay nila. Para every time naghihingi sa'yo yung mama mo, yung papa mo, meron kang ibibigay. Tama ba? Kasi kumikita ka. Okay? Ano pa? Oh, believe in our company and industry. Pag-usapan natin to. Oh, sa may mga nagne-negative po sa inyo, no, sa network marketing, ito po lagi mong sabihin sa kanila, negative ka? Hindi mo ba alam na ang network marketing or networking, hindi ka pa pinanganak, may networking na. Ginawa yung slide na to matagal na eh. Yung pera na tumatakbo sa networking industry na sa 200 billion US dollar, nadagdagan na to. Hindi lang updated. Nagtayo tayo eh. Tama ba? Hindi pa nabilang dyan yung Tao Elevate. Ipagbibilangin pa yung Tao Elevate dyan. Baka $300 billion industry na yan. Tama? Oh, sa networking, itong gusto ko sa networking eh. You have a chance to be an entrepreneur. Negosyante ka. Kami nga dati sa mga profile namin, sa mga FW, nilalagyan namin eh, OFW negosyante. Ganun, pinapakala namin, OFW entrepreneur. Kasi biruin mo, naglabas ka lang ng 8980, may negosyo ka na. Tama? Wala ka nang iisipin na permits. Sino nang gumagawa ng permits? Ang Tao Elevate na. Ikaw ang gagawin mo na lang, magre-recruit, mag-i-invite. Hindi ka na magre-renew ng mga permits, etc. Tama? Ganun kaganda ang networking na pinasok mo. Kaya pag may nagne-negative sa'yo, maganda to. Negosyante na ako. Ikaw. Ito pa malupit. Yung negosyo natin, pwede mo dalhin kahit saan kayo. Tama? Pag may katabi ka nga dyan, dyan sa Starbucks, may nakaupo, tabihan mo, explainan mo ng business mo. Pwede. Tama ba? Ang malupit, nung pag-uso talaga ng online, ang dami talagang kumita. Kaya wag kang papayag na hindi ka makakasabay sa internet or sa online world or sa ginagawa natin ngayon. Kasi napakadali na lang gawin ang networking. Kasi kami nung nagsimula, naku, ang daming rejections na experience namin sa mga flyering namin. Nag-offline din kami. Nagbit-bit-bit-bit din kami. Pinaupo namin dyan. Pero nung natuto ko mag-online, bahay lang ako. Lalabas lang ako pag may kukuhang pera. Lalabas lang ako pag nag-training. Basta ito pag onliner ka, tandaan mo to. Yung hub, hindi comfort place yan. Pag sinabing comfort place, yung lagi mong tulog ng tulog doon, yung parang komportable ka na sa kakatulog, hindi ganun. Yung hub, war zone yan. Survival yan, diyan ka magsusurvive. Kaya dapat, every time na nasa hub ka, doon ka lang lagi nakaupo sa computer mo, hanap ka lang ng tao na mapapajoin mo. Hanap ka lang ng hanap. Tapos, habang umataw ka, naka-mindset ka, darating ang time, magkakaroon ako ng sarili kong kondo. Darating talagang time na yan.
Kasi kami, gano'n, nagsimula kami sa maliit na hub, 10 kami. Nung kumikita na, kumuha ng kondo si Genevieve, si Nolan, kumuha din ako ng kondo, kasama ko yung mga kapatid ko. Paunti-unti, nung kumita na si Louie, kumuha din ng kondo, nung kumita si LG, kumuha din ng kondo. Gano'n yung nangyayari. Ay maniwala kayo sa akin, parang cycle lang to. Itong company na pinasok nyo, itong ang Hampton condo dyan, ang daming mga taga-Tao Elevate dyan, someday pupunuin ng mga taga-Tao Elevate dyan. Dapat isa ka dun. Dapat isa ka dun. Okay? O big income with small capital. Magkano capital natin? Potential income niya magkano? 24,000. Guys, ito yung gustong-gusto ko ipaliwanag. Bakit baliw na baliw ako sa networking? Yung law of leverage. Yung law of leverage po, sa mga hindi po nakakaalam, ganito po pinapaliwanag yan. Multiplication of your time through other people. Kaya po yung SM, nag-hire na mga empleyado, ang nagbebenta ba doon si Henry C? Mga anak ba ni Henry C nagbebenta? Mga empleyado, di ba? Tapos nagparami pa siya ng SM. Ang tawag doon, leverage. Ang tanong, kaya mo bang magtayo ng isang SM? Kaya mo bang magtayo ng isang Jollibee? Ang mahal nun. Pero dito sa atin, capital natin is only 8,980. Pero yung negosyo natin, law of leverage. Ganito nangyari sa akin. In-explain sa akin, ng speaker, sabi niya, dito sa networking, kaya ka mag-invite, kaya ka magre-recruit para ma-leverage ka. Ganito lang yan, oh, ikaw yan. Mag-invite ka ng isa sa left, mag-invite ka ng isa sa right. Yung isa sa left, tuturuan mo lang paano mag-invite. Mag-invite? Pwede ba yung invite niya kakilala mo pa? Hindi na. Ito mag-invite? Pwede ba yung kakilala niya, kilala mo pa? Hindi na. Ang tawag doon, leverage. Kahit ganito nangyari sa akin. Nung naintindi ako networking, di ba ako to? Invite ako ng invite. Talagang lahat ng mga managers na kasama ko sa store, pinag-i-invite ko. Dinadala ko sa office. Ubus yan. Walang nag-join. Attend, walang nag-join. Lahat ng staff ko sa Mega Mall, in-invite ko, pina-attend ko. Walang nag-join. Lahat ng mga managers doon sa Mega Mall, ng mga kakilala ko, pinag-i-invite ko, pinaupo ko sa seminar. Walang nag-join. Pero naintindihan ko kasi na kailangan ko mag-invite para ma-leverage ako eh. Tinuloy ko? Yes. Tinuloy ko. Hanggang sa na-invite ko na lahat, walang nag-join, nakalimutan ko si Genevieve. Uy, si Genevieve pala, nakalimutan ko invite. Nasa Paranaque. Tinawagan ko. Oy, ang tawag ko kasi kay Genevieve, Bebsi kasi yung nickname niya, tawag ko sa kanya Bebs. Bebs! Uy, good morning! Ano, kagising ko lang nun eh. Naalala ko talaga yun. Oh, good morning. Ano meron? May negosyo ako. Sabi niya sa akin agad, oh. Alam ko yan. Yung isa sa left, isa sa right, 1.5. Ginanon ako ni Genevieve. Sabi ko, uy, paano mo nalaman? Uy, di ko na pala i-explain. Mag-join ka na sa akin. Mag-join ka na, punta ka dito. Sabi niya, wala ilanganin. Wala tayong ano dyan. Wala tayong pangkapital. Pangyabi ng gano'n. Nung time na yun, magkasama sila ni Nolan. Asawa niya, inarinig ni Nolan. Sabi ni Nolan, puntahan natin si Sunny Boy. Wala namang mawawala sa atin. Ang tagal-tagal ko ng security guard dito. Walang nangyayari sa atin. Si Genevieve, ang tagal na ring manager, walang nangyayari. Nag-attend sila. Punta sila ng Pasig. Yung speaker, ang lupit. Nakaupo din si Nolan at Genevieve. Pagpasok ng speaker, sabi ng speaker, good morning! Naalala niyo yun? Yung ganun? Grabe, ang lupit ng mindset. Baliw na baliw si Nolan after ng seminar. Sabi ni Nolan, join tayo ga. Kasi ga tawag niya, join tayo ga. Join tayo. Sabi, wala naman tayo pera. Sabi ko kay Genevieve, may ATM ka? Sabi ko oo. Sanla mo. Sinanla ni Genevieve. Join si Nolan. Nung i-register na-register na si Nolan, naisip-isip ni Genevieve, tika lang, na-encode na, na-register na, mag-join din ako. Mag-join din daw siya. Kaya ang nangyari, si Nolan yung apply niya, siya downline. O, di ba? Kasi siya yung una kong in-invite, negative siya eh. Kaya si Nolan naging apply niya. So ganito na ngayon. Kasi di ba, gusto ko to ma-experience yung leverage. Si Nolan at Genevieve, tinuruan ko paano mag-invite, paano magdala sa office. Wala pang online. Yun na nga ginawa namin, namibigay kami ng flyers. Ako naman, hanap ako ng hanap sa kabila para babangga.
1.5. Tama? Yun yung goal ko naman. Hanap ako ng hanap sa kabila. Wala pa rin ako mahanap. Kasi ang dami namin flyers na pinagawa, wala pa rin. Hanggang sa ako kasi, ang ugali ko, masipag talaga ako pumunta sa office. Ang sipag ko talaga pumunta sa office. May nakita ko tao doon, maliit din na tao, laki ng tiyan, o gano'n, no? Bit-bit yung package, ang dami. Gano'n, no? Lapitan ko. Sir, grabe naman yun, sir. Ako kasi wala talaga ako hiya. Pag may lapitan ko, usapin ko yan. Sir, grabe naman yun, dami package, ah. Sabi niya, bakit? Ikaw walang pain? Walay, hirap ng offline ngayon. Sabi niya, mas maganda bro, attend ka sa akin sa training ko sa McDo. Facebook marketing. Inong time na yun, naalala niyo 2013, Friendster, meron pa. Naalala niyo yun? Wala pa akong Facebook. Nung pag-uwi ko sa bahay, sinearch ko yung Facebook, gumawa ako ng Facebook account. Tapos sabi niya kasi sa akin, hindi ko makalimutan yun, ang market niya daw, mga OFW, may pangkapital talaga sa ibang bansa. Kaya nag-attend ako ng training niya. Nung nakita ko sistema niya, napakasimple lang, yun nga, magsisend ka lang ng friend request FW, tapos kausapin mo, pa-cute-cute ka lang daw, magsiselfie ka, ganun. Cute ako. Di ba? Ang taas ng confidence ko, di ba? Taas ng confidence ko. Guys, inaral ko yung sistema niya. May napajoin ako isa sa Singapore. Ngayon, alam ko na gamayin paano gawin yung online. Pinatawag ko ngayon si Nolan at Jenna B. Leverage eh. Ang galing mo, dapat yung kaalaman mo, yung galing mo, ilipat mo sa baba mo para ma-leverage ka. Tama ba? Pinatawag ko. Sino nakaalala sa picture namin ni Jenna B na payat kaming dalawa? Yung naka-blue ako. Si Jenna B ata naka-stripe. Yun yung first meet up namin sa online na tinuruan ko siya. At doon na. Sinulan, tinuruan namin mag-online. Hindi marunong sa keyboard. Ganun po. Pero nung natuto, grabe, hindi na nga tumitingin eh. Si Jenna B, after ng work niya, online din. Ang ginagawa namin, nasa Paranaque sila, ako nasa Mandaluyong. Mandaluyong labas ha. Sa Mandaluyong ako. Contact lang kami. Sabi ko sa kanya, ito na yung group page natin. Ang sistema noon, gagawa ka ng isang group page. Kasi hindi pa stricto noon yung group page eh. Gagawa ka ng isang group page, lahat na mag-accept yung FW, ipapasok mo lang doon sa loob. Parang cage. Biruin mo ha. Kami palang 3 nagsimula. Ang napasok namin, ang daming OFW pinasok namin sa loob. Every time na may ipopost ako, ang daming nagahaw. Araw-araw, marami nagme-message sa akin, Sir, ano ba yan? Paano ba yan? Grabe. Ito ba malupit? Ang sistema, ganito sistema, di ba? Group page siya. Group page. Kung sino nagpasok doon, makikita yan kung sino nagpasok, kahit hindi siya ang nag-present, sa kanya mapupunta yung OFW. Si Nolan at Jenna B, ang sisipag magpasok, ako naman, masipag ako mag-present. So lahat ng presentahan ko, hindi ako nag-add. Pero sa kanila. Pero okay lang kasi downline ko naman eh. Tama? Ito malupit. Itong taga-Singapore ko, tinuruan ko mag-online din. Natuto! Ang daming kakilala sa Saudi Arabia, ang daming kakilala sa Kuwait, dumami hanggang nagkalat sa Hong Kong, hanggang nagkalat sa Cyprus, si Nolan at Gina B, na-invite si na Criselda, na-invite si na Margie, dito si Mami Ruby lumabas dito, dumami sila ng dumami hanggang ngayon, John Slow, ang dami nyo, hindi ko na kayo kakilala, tawag doon leverage. Biruin mo! Hindi ko yung kakilala si Cristel Bulay, downline ko pala yan. Tawag doon leverage. Darating ang time, hindi mo na makakakilala sa baba mo kasi nale-leverage ka na. Darating ang time, magta-travel ka na lang sa iba't ibang bansa habang pumapasok yung 24,000 per day sa ETC mo. Maniwala ka sa akin. Hindi ko makalimutan tong kwento na to eh. Nag-Singapore kami. Ako, Jenna B. Nolan, Jasmine, Criselda, Margie, si Louie ata hindi pa namin kasama nun. Nag-Singapore kami, applying shop birth kasama namin. Tumawid kami ng Malaysia sa Legoland. Sa Legoland, meron diyang parang rides. Nung nag-rides kami, pababa, naglalakad kami, si Nolan malungkot. Sabi ko, ang saya ng sinakyan natin, ba't malungkot ka? Naglalakad siya. Plus out ako parts. Sabi ko sa kanya, uy, congratulations, plus out ka. Alam mo magkano kinita mo ngayon? 12,000. Mamaya ulit ma-plus out ka, plus 12,000. 24,000 yan. Tama? Tawag doon, leverage. Habang nagta-travel kami sa iba't ibang bansa, sa Pilipinas pala, may mga bumabakbak ng encode lang ng encode.
Encode lang ng encode. Maniwala ka sa akin. Darating ang time, mangyayari sa'yo dyan. Kasi ako, ganun din ako nakaupo lang din dyan nag-iinilo, binabaliw ko yung sarili ko, inaaral ko networking. Tinuloy-tuloy ko lang. Pinaniwalaan ko yung pinaniwalaan ko. Kaya naging successful kami dito. Tama ba? Maniwala ka lang sa networking. Believe in our industry. Maniwala ka sa law of leverage. Payayamanin ka dito. Alright? May natutunan kayo? Yes! Okay. Pakibasa ka nito? Okay, darating ang time, guys darating ang time. Mai-experience mo yung financial freedom and time freedom. Di ba, Adon? Pero habang nagsisimula ka ngayon, please lang wala pong time freedom. You're the boss. Kaya ka pumasok sa networking kasi gusto mo maging boss. Ikaw ang nagmamay-ari ng negosyo mo. Tama ba? So ikaw ang nakakaalam paano mo palaguin to, paano yayaman, paano kayayaman. Tama ba? So dapat sa simula pa lang, first month, second month, third month mo, take off na dapat grupo mo. Yung first 3 months mo, first 6 months mo, puro negosyo lang, hataw lang ng hataw. Para ma-experience mo someday yung tinatawag na freedom. Pero sad to say sa ngayon, hindi mo pa muna ma-experience yan. Kasi ibibigay mo pa yung oras mo sa pagre-recruit, sa pag-i-invite, sa pagtitraining, sa pagpapagaling sa sarili mo. Tama? Yes. Wala mo ng freedom ngayon. Bawasan mo tulog mo. Ako nung nagsimula ako mag-network, ang tulog ko alas 7 ng umaga or 8 a.m. Ang gising ko alas 12. Halos 4 hours lang tulog ko. The rest is network na lang. Huwag mong sayangin yung kabataan mo. Huwag mong sayangin yung lakas mo ngayon na hindi mo siya gagamitin sa pag-build ng network mo. Kasi importante dito sa network marketing, makabuild ka ng network. Tama ba? Sayang yan. Sayang yung lakas mo ngayon, yung energy mo ngayon, kung sasayangin mo yan sa scatter, sasayangin mo yan sa Mobile Legend, sasayangin mo kung ano-ano pa diyang mga games ngayon na lumalabas na hindi naman nakakatulong sa pag-asenso mo. Kaya mamaya pang-delete mo na yan. Okay lang ba? Kahit anong online games na andyan sa cellphone mo, i-delete mo yan. Dapat pag hawak mo cellphone mo, prospecting ginagawa mo. Video call ang ginagawa mo. Okay? Okay, next. Believe in our company. Our CEO, Robert T. De La Viña, isa po siyang engineer. I think mga 20 years plus na siya yung experience niya sa network marketing. Pinapalibutan siya ng mga power couple na ang experience naman sa network marketing 11 years. Subirin mo, upline RTD 20 years, plus 11, plus 11, plus 11, plus 11, plus 11. Ilang years na yung experience ng network marketing? Yung mga po, tapos ito pa kwento dyan, nung nagsimula tayo, ay, ang dami nila. Ang dami nila. Darating ang time, magkukulapse yan, mag-aaway-aaway mga yan. Diyan kayo nagkakamali. May tatay kami. Pag ang mga bata nag-aaway, anong ginagawa ng tatay? Nag-aawat, nag-aayos. Pag isa lang may-ari, biro yung pag isa lang may-ari, napagod siya. Isa may-ari napagod, hindi natatakbo negosyo. Tama? Si Upbird, kahit pumunta siya sa ibang bansa, andito pa kami nagpapatakbo ng Tao Elevate. At maniwala ka sa akin, itong kumpanya na to, itong kumpanya na to, pinapalibutan to ng may mga pangarap na tao. May mga pamilya yan. Ang bawat board of directors na yan, may mga pamilya na binubuhay yan. Hindi kami papayag na tataob ang Tao Elevate. Maraming yayaman dito sa Tao Elevate. Okay? Tingnan mo, andyan pa si Irene, dating OFW. Mag-asawa po sila Si Doc Art tsaka si Irene. Yan, si Boss Jel, si Upline Arnel. Okay, palapakan natin si Upline Arnel. Hindi natin tatanggalin si Arnel sa slide, okay lang? Para maalala natin, may isang Upline Arnel na nagtayo ng Tao Elevate kasama natin. Andyan lang yan siya, nag-guide sa atin. Okay, yung company natin, may mga monthly events po tayo, may mga yearly event din tayo. Okay, next tayo sa believe. Believe in our products. Sino dito nagkakape sa bahay niya? Grace.
Ay, ito, may tanong ako. Sino dito sa hub nila, tirador ng package, Grace ang kinukuha lagi? Yung tipo na yung may-ari ng package pag open niya, asan na yung Grace? Tinira na pala. Oy, guys, pag na-receive nyo na yung package, ipadala nyo na kaagad. Okay ba yun? Kunin na agad ang details, padala na. Kasi baka tirahin pa yan. Maubos yung Grace mo. Okay. Ano yung sabon nyo sa hub? Lore. Uy! Lore. Okay. Sir. Okay guys, excite ko lang kayo. Yung mga produkto natin, marami po tayong mga testimonies na mga gumaling na sa Elevate in 1, 8 Herbs and Mangosteen. Tama ba? Yes. Para mas tataas yung belief mo sa products natin, gamitin mo. Pagkagamit mo, ikwento mo sa mga kaibigan mo, sa parents mo, sa family mo. Lalong-lalo na yung Elevate in 1, i-detox ka. Ako, experience ko talaga nung nakaraang linggo, nag-detox ako. Ang sarap, nilalabas siya talaga agad. Ang ginawa ko, dalawa-dalawa yung tinake ko. Kasi parang napapansin ko, nagbo-bloated na naman ako. Kasi hindi na ako nag-gym. Napapansin ko, nagbo-bloated ako, nag-detox ako. Ang sarap sa pakiramdam. Subukan nyo. Di ba maraming Elevate in 1 doon sa inyo? Sa upline mo. Di joke lang. Gamit ka. Pero, pag bumiyahe ka, huwag kang ganun. Kasi baka sa biyahe, tatamaan ka ng lintik ba? Baka, yung doon ka lang sa hub, na gusto mo maglabas ng dumi, ang ganda ng Elevate in 1. Ito pa malupit. Nagkwentuhan kami nung nakaraan ni CEO. Ito yung Fit Inspire natin. 3 months, bilang ka 3 months, lalabas na yung Fit Inspire natin. Kung ikaw nakatikim na ng kape na pampapayat, di ba hindi siya masyadong masarap pag pampapayat? Ang Tao Elevate, nagpagawa ng kape na pampapayat pero masarap. Pag natikman mo yan, habang iniinom mo yan, yung Fit Inspire, may chia kaming nilagay dyan eh. Yung tipo na habang iniinom mo, yung chia, na, basta sarap, di ko ma-explain. Masarap pa sa jowa mo. Masarap. Tapos guys, may darating din tayo, mga 3 months din bilang ka, Boss Choco. Para naman yun sa mga, siyempre, mga bata, katulad nyo, pwede kayo nun kasi matamis yun masarap Tsokolate siya Ito pa malupit, i-search mo. Ta-target tayo ng mga high class na mga market, magkakaroon tayo ng stem cell na products. Kahit i-search mo ngayon yan, ano yung meron sa stem cell, sobrang ganda niyan. Okay? So abangan nyo yan. Kasi bukas pag-uusapan namin, may meeting kami. Okay? Ayan. Alam nyo ba yung Grace Coffee natin sa Hong Kong? Halos linggo-linggo nag-order yung BCO natin doon. Ang bilis maubos. Kasi sarap na sarap yung mga OFW sa Hong Kong ng Grace Coffee natin. Yung sa Dubai, pag nag-order sila, bultuan, kahit i-check nyo sa dropshipping natin, ano laging ino-order nila? Grace Coffee. Ang sarap niyan. Kaya kung hindi ka pa nakakatikim ng Grace Coffee, hingi ka sa upline mo para matikman mo yung sarap. Grace yan Gracia yan Diba? Doc! Kaway-kaway ka muna sa kanila, Doc. Pakita ka muna. Yan si upline Doc Art. Yan. Smile, Doc. Smile. Okay. Yan yung upline natin. Malupit yan. Yan yung nagbudol sa akin. Yan yung nagbudol sa akin. Thank you, Doc, sa pagbudol, Believe in your team. Okay. Meron ba ditong mga taga-alpha? Ulit. Pag tinawag yung alpha, may sigaw yan sila Sino dito mga taga-alpha? Malupit. Tingnan natin. Sino dito mga taga-temple? Ulit, isa pa. Taas kamay yung mga taga-temple. Mga 10 sila. Ano pa nga yung team? Team Laguna, meron ba? Yes. Tech Connect, wala. Nasa live sila.
Saan naman yung mga taga UAE? Grabe no. Dami ng taga UAE, ingay. Anyway guys, believe in your team. Nakikita nyo ba lagi sa BMS to? Pag nag-BMS, napansin mo, may parade ng mga tarpaulin at doon ang yung logo niya. Kung saan ka belong na team doon, kung anong system na ginagawa doon, you have to believe. Okay? Kasi yung sistema na ginagawa nila, effective na yun eh. Ako, wala akong absent lagi sa BMS. Kasi isa to sa nagpa-inspired sa akin na nagkaroon ako ng sarili kong team. Yung maglo-launch ka ng sarili mong team, tapos pasasalitain ka doon, paano mo na-build yung grupo na yan? Ang sarap sa feeling. Tama? Kaya guys, huwag kang papayag na hindi ka magkakaroon ng sariling tarpaulin sa BMS. Ibig sabihin yan, pag may sarili kang tarpaulin sa BMS, may sarili kang network, may sarili kang team. At doon magsisimula, paunti-unti, dadami yung income mo kasi may network ka na, may team ka na. Wala pong yumaman dito na siya lang po mag-isa. Wala po. Kaya ang marketer system natin, i-apply mo yun sa grupo mo, magparami ka, i-goal mo na darating ang time, logo mo naman ang ilalagay dito sa parade ng BMS ng grupo nyo. Okay? Believe in your dreams. Are you excited? Yes! Are you excited? Yes! Dapat araw-araw excited ka sa pangarap mo. Yes! Kasi kung excited ka sa pangarap mo, naniniwala ka doon na makukuha at makukuha mo pangarap mo. Yes! Dapat pag nag-invite ka, excited ka. Yes! Kasi maramdaman niya ng prospect mo na excited ka. Nag-i-invite ka pero nakasimangot ka. Yung tipo na pagising mo, bad mood agad, maniwala ka sa akin. Sa pagising mo pa lang, bad mood ka na, wala kang mapapajoin. Pero ikaw, ito ugali mo, pagising mo, kahit wala pang ulam, excited ka na kaagad eh. Tama ba? Dapat ganun yung ugali mo. Excited ka na agad umupo sa computer, excited ka nang gumising, excited ka na kung ano yung pinost mo, baka marami nag-comment, excited ka na sa lahat ng prospect mo, baka nag-reply na sila. Dapat ganun ka ka-excited. Kasi you have to believe in your dreams eh. Excited ka ba someday na magta-travel yung grupo mo sa iba't ibang bansa? Yes! Excited ka ba doon? Yes! Excited ka ba someday na buong buhay mo, magdadrive ka ng sarili mong sasakyan? Yes! At ang malupit doon, habang nagdadrive ka ng sasakyan mo, uuwi ka sa probinsya mo, tapos magbubusina ka sa harap ng bahay nyo? Excited ka ba doon? Guys, nagsimula po kami sa ganun. Binabaliw-baliw lang kami ng apply na nagsasalita dito. Pero lahat ng sinabi ko, nagkatotoo. Nagulat si Papa pag uwi namin ni Nolan Genabe sa probinsya. Magkasunod yung sasakyan namin. Bumusina kami. Kasi yung bahay namin malapit sa highway. Gulat si Papa, uy, may mga kotse na kayo? Nangyari. Maniwala ka sa akin. Darating ang time, uuwi ka sa probinsya nyo, isasakay mo, family mo, iikot kayo. Malagaw ba? Huh? Lagaw ka mo. Mangyayari yan. Mangyayari yan. Marami pong nagpapachecking ngayon na malaki. Tao Elevate. Naniniwala ka ba someday na isa ka doon, magpapachecke ka din ng malaki sa Tao Elevate? Yung tipo na pag i-check mo yung cheque, 500,000, 1 million. Naniwala ka doon? Naniniwala ka ba someday na magpapadala ka, ma, akin na Gcash mo, ma. Oo, anak, ito na Gcash ko. Papasa ka kay mama mo ng 100,000 sa Gcash niya. Tapos sabihin mo kay mama mo, ma, yung 100,000 na yan, gamitin mo yan. Magpakulot ka, punta ka ng SMA. Okay? Ubusin mo yan mga ngayong araw. After mo magpakulot, ipa-straight mo. Pag straight naman, ikulutin mo ulit hanggang maubos yung 100,000 ma. Kasi marami akong pera, bibigyan kita lagi. Kabaliw, no? Nakakabaliw yung networking. Ang daming pera po sa networking. Kaya dapat, yung excitement level mo sa dreams mo, yung excitement mo sa paghataw mo, dapat hindi mawala yan. May dream board kayo? Isa po sa nagpapamintay ng excitement sa hataw, dapat may dream boy ka. Ay, dream boy. May dream board ka.
Nadulas ako eh. Okay, dapat may dream board ka. Napaka-importante po. Ako ho, yung dream board ko dati, nakalagay po siya, di ba computer yan, andyan sa wall, nakalagay doon, pagkagising ko, pagkatao ko, chinecheck ko, ano na ba nakuha ko sa dreams ko? Para mas ma-excite ka ulit humataw. Magsimula siya sa short goals hanggang sa bigger goals. Okay ba yon? Okay, dapat meron kayong assignment nyo, dapat magkaroon kayo ng dream board. Hindi dream boy ha. Okay, hindi dream boy. Okay. Pakibasa? Taas yung kamay, yung mga uplines na dito. Taas kamay. Okay, tingnan nyo sila mga downlines. You have to believe in your upline. Kahit ano pa yung itsura ng upline mo, maniwala ka sa akin, yan ang magbibit-bit sa'yo sa pagyaman mo. Dapat paniwalaan mo yan. Kaya kanya in-invite kasi naniwala din siya sa'yo nakaya mo eh. Tama ba? Tama ba upline? Ay dapat, you have to believe in your upline. Ang respect dapat nandun. Ang negosyo natin is relationship business. Darating ang time na merong hindi pagkakaroon ng magandang pagkakaintindihan sa upline and downline, dapat maayos ka agad. Okay ba yun? Ikaw naman, upline, you have to believe in your downlines. Kaya mo siya in-invite kasi naniwala ka, nayayaman din siya. Tama ba? Maniwala ka lang. Mahalaga yun kahit yung downline mo, ganyan-ganyan lang yan, bata pa. Pag na-mold yan, no, parang, baka maging parang Christian yan, baka maging parang Louie yan. Magkaroon ng leadership yan. Yung yung downline mo, FW, medyo may edad na. Ako, naka-invite ako, may mga edad na FW, pero mga yumaman din. Kaya wag mo i-underestimate yung mga OFW. Kasi ang tindi humataw ang mga yan. Ang tindi ng rest ng mga yan, pumunta sa ibang bansa yan, hindi nila alam kung anong pwede mangyari sa kanila dun. Tama? Ang tindi mag-rest sa mga yan, kaya maniwala ka sa akin, lahat na nag-full-time ngayon ng OFW, tutulungan nating yumaman ng mga yan. Sa mga OFW natin, nagpa-part-time ngayon, guide nyo lang sila na i-guide. Sa mga OFW business partners po namin, maniwala po kayo sa upline nyo na nag-guide sa inyo. Sila po ang makakasama nyo dito someday pag nag-for good ka na. Okay? Okay. Then last is, believe in God. Naniniwala ka ba na may ginamit si Lord na isang tao para maipakita sa'yo yung opportunity na to? Yes! Di ba? Actually, siya talaga eh. Ako nung nag-join ako sa networking, di ko alam ba't nabudol ako eh. Parang may bumulong. Tama ba? Naramdaman ko na parang may bumulong, sige mag-join ka dyan. Kaya, thank you Lord, pinakita mo sa akin yung networking. You have to believe in God kasi kasama natin sa pagyaman natin. Alright? Next na topic. Pakibasa ho. Okay to guys ha, tingnan nyo guys ha. Basahin ko to ha. When you are interested in doing something, you do it only when it's convenient. When you're committed to something, you accept no excuses, only results. Ito sila ang mga nakikita ko na grabe yung commitment ng mga reseller. Araw-araw ho, bumabiyaya ako from bahay papunta dito sa office. Nakikita ko yung mga reseller mag-a-attend ng training. Sobrang init, naka-coat pa yan. Pawis na pawis, naglalakad, hindi nag-excuse. Umuulan, tumatakbo, papunta sa office, nabasa na, nag-attend pa rin ng training, walang excuses. Kasi sa pagyaman ho, hindi pwede kasi nabaliw ka lang. Dapat baliw na baliw ka. Sa pagyaman, hindi pwede na gusto mo lang yumaman. Hindi pwedeng ganun. Dapat gusto mo. Ang ibig sabihin nan, you have to do it whatever it takes. Kahit anong mangyari. Kahit magutuman ka, darating ang time, magugutuman ka dito. Pero, lalaban. Lahat kami niyan, na-experience yan. Mayroon din talagang ganun. Pero lumaban kami. Ay, yung mga nakaka-experience ngayon, na minsan walang ulam sa hub nila, noodles, sardinas, pinagati-atian, pero still, lumalaban sa pag-network, maniwala ka sa akin,
magiging kwento mo na lang yan someday. Ito malupit ha. Kaya proud ako doon sa mga naglalakad pa from Rosario papunta dito, ang tindi ng commitment nila sa training. Marami kasi dito, ang lapit-lapit na sa office, lalakad na lang, isang tawid lang, tatamad-tamad. Hindi naman ikaw yon. Yung katabi mo, tingnan mo siya yon. Diba? Pero hindi naman lahat. Kasi, ang pinag-uusapan kasi natin dito, yung commitment mo eh. Dapat baliw na baliw ka. Dapat gusto mo. Kahit ma-reject ka, magtutuloy ka? Yes! Pinapauwi ka na ng asawa mo, tutuloy ka? Yes! Iiwanan ka ng jowa mo, tutuloy ka? Yes! Uwe! Totoo? Kahit iwanan ka ng jowa mo, tuloy ka? Sabi niya, alam mo jowa up. Sabay mga jowa. Diba? Sa mga marketers, after 6 months, wala na magsusupport sa'yo, tutuloy ka? Wala nang susuporta sa'yo, tutuloy ka? Totoo yun? Weh. Guys, paintindi ko sa inyo sa mga marketers po. Hindi naman lahat kasi naging marketers after 6 months umuwi. Mas 99%, mas maraming tumuloy. Marami akong nakikita dyan, mas maraming tumuloy kasi naintindihan nila yung networking. Kaya importante na habang may nagsusuporta sa'yo, aralin yung networking, paggalingin mo yung sarili mo. Okay? Para after 6 months, may network ka na, stable na, may left and right na, may gumagalaw na. Kasi very basic lang yan. First month mo, second month mo, pag may napa-join ka, yung napa-join mo, ima-mindset mo na kagad nang kukuha din ng full-timers. So magkakaroon ka ng full-timers? Yung full-timers, tuturuan mo, i-guide mo. Maniwala ka sa akin, after 6 months, kahit power of 2 lang yan, 2 full-timer, kumuha ng FW kumuha ng full-timer, dadami kayo. Kaya importante yun. Kaya whatever it takes, tuloy ang laban. Tuloy ha? Lakas pa kayo sa... Okay. Napagod ako. Okay na ako tubig. Tubig. Hindi ko na ikakwento yung ngungo, nagsakit yung ano ko eh. Kwento pa ba natin yun? Wag na. Alam nyo na yun eh, yung kwentong ganun eh. Okay guys, ganito na lang. May kwento na lang ako. Yung dalawang magkaibigan na lang na manok tsaka baboy. Okay, so sa mga nakakalam ng kwento na to, okay lang. Ipos ka mo. Ipos. Nagkwentuhan sila. Sabi nung baboy, Nok! Musta, Nok? Sabi nung manok, tuk, 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 tuk. Okay lang, boy. Ikaw, boy, musta? Okay lang. May tanong ako sa'yo, Nok. Anong ginagawa mo sa boss natin? Ano yung commitment mo sa kanya para mapasaya mo si boss? Sabi nung manok, ako? Mangingitlog lang ako araw-araw. Meron na siyang scrambled egg, meron na siyang boiled egg. Sabi nung manok, masaya na si bossing. Tama ba? Sabi naman ni manok, ikaw boy, ano yung ginagawa mo para mas maging happy si bossing? Sabi niya, nalungkot si baboy, sabi niya, ako, kailangan kong mamatay para magkaroon siya ng adobong baboy, putsirong baboy, at ang dami pang luto ng baboy. Kung pansinin mo, tingnan mo. Example, yung boss mo, yun yung dreams mo. Ano yung ginawa nung baboy para mabigyan, ano yung commitment nung baboy doon sa dreams? Sacrifice. So guys, may kailangan kang isa-sacrifice kung gusto mong yumaman. Marami kang isa-sacrifice.
Number 1 is sacrifice mo. Taas po kamay dito yung mga single. Single ka talaga, yung totoo, yung single ka. Okay lang ba, guys? Sa mga single ngayon, okay lang ba sa mga single ngayon? Stay single? Stay single hanggang sa ma-hit mo yung first million mo dito sa Tao Elevate. Guys, nagsimula po ako mag-networking, single po ako. Nung naintindihan ko po yung networking, wala po akong pinansin kahit marami na pong kumakaway sa akin. Focus talaga ako sa pag-network. Ganon yung focus ko. After 8 months, kumita po ako ng 1 milyon. Kasi bakit? Yung mundo ko dun lang umikot eh. Kumbaga, in first 8 months ko sa networking, ang mundo ko dun lang umikot. Nagulat ako. Ninapitan ako ni Doc Art Awarding, sabi niya, Sunny Boy, congratulations. Congrats po saan, applying. Hindi mo nakita pangalan mo? Part ka na ng Millionaires Club member. Kinongratulate niya ako. Kasi yung focus ko lang, kumita ng kumita, ng kumita, ng kumita, ng kumita. Ganun yun. Wala akong ibang ginawa kundi mag-network lang. Maniwala kayo sa akin mga single. Pag marami na kayong pera someday, yung babae na bibili na lang sa Lazada at sa Shopee. Girls, wag mo na magmadali. Lagyan mo muna ng kandado yan. Oy, totoo, ito, real talk to sa mga babae. Single ka ngayon. Sa mga babae, real talk to. Ang diaper tsaka gatas. Ako nga po na kumikita na, umaaray pa sa diaper tsaka sa gatas, ikaw pa kaya na hindi kumikita? Kaya kandaduhan mo muna yan. Okay lang ba kandaduhan? Hindi, ibig ko sabihin, yung heart mo, dapat close mo yan. Oo, hindi ka muna tatanggap ng manliligaw, kasi yung boyfriend mo muna ang Tao Elevate. Okay ba yon? Okay ba yun sa mga babae na single? Hanggang sa ma-hit mo yung first million mo. Taas kamay yung nag-okay. Okay, ito naman ang isang banat ko dyan. Sa mga mag-partner naman na ginagawa to ang networking, ang Tao Elevate. Taas kamay kung meron dito mag-partner na ginagawa yung networking. Okay. Kung nakikinig kayo ngayon, isa sa nagpapabagal habang nagne-network, yung pinagsiselosan, yung kinakausap. Sa mga babae, hayaan mo yung asawa mong lalaki na humataw lang kasi normal yan, nakakausap ng prospect yan. Ikaw naman may hawak ng hotdog araw-araw, kaya okay lang yan. Sa mga babae naman, hindi, ako kasi nakita ko nung nagsimula kami mag-network, mag-partner din si Nolan at Jenna B. Hindi sila nagtitinginan ng cellphone eh. Focus lang talaga sa ataw eh. Walang tinginan ng cellphone. Pag kayo nagtitinginan ng cellphone, wala kayong tiwala sa isa't isa. Hindi kayo totoong nagmamahalan. Pero pag may tiwala kayo sa isa't isa, walang tinginan ng cellphone. Hayaan mo si babae humataw, hayaan mo si lalaki humataw. Kasi normal, tao kinakausap natin, hindi hayop. Tama ba? Kaya sa mga mag-partners, it's okay. Ha? Lagi mong tandaan, ikaw naman ang kayakap araw-araw. Oh, di ba? Ikaw naman yung kamwamwa, chup-chup, bago matulog. Kaya wala kang dapat pagsisilosan. Okay? Nagkakaintindihan tayo? Ano pang mga isa-sacrifice mo? Guys, pinaulit-ulit ko kanina about online sugal, scatter, or ano pa yung mga online sugal na yan. Kailangan mong isa-sacrifice mo na yun. Wala ka munang ida-download na kahit ano. Marami akong naririnig ngayon sa Tao Elevate kumakalat. Pagilid-gilid siya. Nitingnan ko, sinisilip ko, yung may mga lumalabas-labas. Ano ang tawag doon? 10 times, 10 times, 20 times. Ay, mega win. Hindi ko alam yun eh. Buti ka alam mo. Sir, scatter siguro sir. Guys, please lang ho. Please lang. Wag na wag mong ilagay yung pangarap mo dun. Hindi ka yayaman dun. Gusto mo yumaman na mas mabilis? Focus ka dito sa pag-network.
Iba ang ibibigay sa'yo pag na-leverage ka someday. Ito ang pera, nandito yung pera, wala doon. Doon marami akong nakita doon. Marami akong nakita doon na naghirap, nagpakamatay pa nga yung iba dahil sa utang eh. Tama? Alam nyo ba na ginagago lang kayo doon ng mga, yung mga vlogger? Kinausap na yung may-ari ng scatter. Oh, magbablog ako, kunwari manalo ako. Ikaw naman tatanga-tanga, nanonood, akala mo mananalo ka. May usapan na sila doon. Yun. Kaya, di ba, pina-experience ka nung nanalo ka ng 5,000? Baliw na baliw ka? Yes, 5,000 nanalo! Pero yung talo niya, 10,000. Hindi nag-isip. Tigil mo na yun. Okay lang? Hindi ko naman alam kung sino maglalaro nun. Mobile Legend, marami pa rin ako naririnig. Iwasan mo yun. Ako po, addict din po ako sa online games noon. Ito may kwento ako sa inyo. Upline Doc Art. Si Upline Doc Art, baliw na baliw mag-online games. Pero nung yumaman na si Doc Art, habang nasa sports car niya, nakaupo, naglalaro ng online games nung pagsilip ko sa sports car. At least, naglalaro siya ngayon, pero naka-sports car na. Tama ba? Nakuha niyo yung point ko? Darating ang time. Maglalaro ka na napaka-komportable yung buhay mo, na hindi mo problema yung pera. Darating ang time doon. Kaya ngayon pa lang, i-focus mo doon, paano ka kumita ng milyon-milyon dito sa Tao Elevate. Marami kang isa-sacrifice. So naalala niyo yun? Number 1, jowa. Mga online dyan, games. Then, guys, pansinin nyo rin maraming mga videos, na mga nonsense videos. Iwasan mo yon. Dapat pag nakaupo ka sa computer, hataw. 5 fingers of network marketing. Okay ba yun? Okay. Next tayo. Pakibasa. Okay, pag-usapan natin yung determination. Yung determination, the relentless pursuit of a major goal regardless of setback and failures. Darating ang time. Habang nagbibuild ka ng network mo, malalagasan ka. Habang nagbibuild ka ng marketers mo, binok mo ngayon, umuwi bukas. Habang nagbibuild ka ng network mo, binok mo, ang mga marketers hindi sinakyan. Experience? Yes. Guys, ang dami mong pagdadaanan na malalagasan ka, darating ang time nun pag hindi ka maayos. Pag hindi maganda yung paghawak mo sa network mo. Pero dapat, meron kang ugali na determination na yung tipo na kahit mawala silang lahat, ikaw, hindi ka mawawala. Malalagasan? Yes, malalagasan. Parang puno lang yan eh. Lahat ng puno na nalalagasan, napapalitan ng bago yan. Ang importante dyan, tuloy ka lang. Tuloy mo laban mo, andyan ka na. Nakita mo na, marami na nagka-resulta. Marami na nagka-sports car. Marami na nagpa-travel na lang. Marami na nagpapacheke dyan. Lagi mong sabihin sa sarili mo, ikaw na ang next. I-claim mo yon. Kiniklaim mo ba yon? Yes! Minsan, tambay ka sa office. Tambay ka sa office every Wednesday. May mga naglalabasan ng cheque doon. Tanungin mo sarili mo, bakit ikaw wala? Mag-analyze ka, bakit ikaw wala? At balikan mo kung paano ka nagsimula. Ibalik mo yung gigil mo. Ibalik mo yung pangarap mo na minsan nakalimutan mo na dahil sa distractions, dahil sa problema. Pero ikaw, ang ugali mo, determinado ka. Kahit anong mangyari, lalaban at lalaban ako. Lalaban? Yeah. Tapos laban. Pakibasa. The ability to control attention, emotion, and actions in the presence of distractions. Ang tindi, no? Disiplina sa sarili, importante sa pagyaman. If you want to be successful, dapat yung discipline nandun eh. May ginawa po ako, siguro 1 year ago, ang taba ko, sobrang lumaki po yung tiyan ko. Lumaki. Nag-aral ako, paano ko siya mapapaliit? Anong diet na gagawin ko? May napanood ako sa TikTok, na kung gusto mo gusto mo pumayat, gagawin mo.
Ika-count mo daw yung calories mo na kinakain. Ika-count mo yung calories mo. Ako, yung counting ng calories ko na kinakain ko everyday, dapat hindi ako lalagpas sa 1,500 calories. Tapos, i-maintain ko yung running, papayat ako. Ang tindi ng disiplina. Tingnan mo ginawa ko Pinagtatawanan ako ng mga BOD. Every time na nagbi-meeting kami, para akong tanga, may dala ako kiluan. May dala ako ng kiluan, kinikilo ko bawat pagkain. Tapos tinototal ko sa notes ko, oops, naka 1,000 calories na ako. So mamaya, hanggang 500 calories na lang kakainin ko. Nagawa ko po yun. For the next 6 months, nagawa ko siya. Ang laki po na bawas sa kilo ko. At ngayon, papano, lumiit yung tiyan ko, bumata ako, pumogi ako. Bakit ko siya nakwento? Bakit ko siya nakwento? Kung gusto mo maging successful sa isang bagay, pagdadaanan ka ng matinding disiplina. Doon pa lang sa hub. Doon pa lang sa hub, matinding disiplina na gawin mo. Dapat hindi ka na nagpapagising Kasi meron ka ng routine Di ba binigyan ka na ng routine ng apply mo na nagpa-planning kayo, nagbi-meeting kayo, okay, ganito yung routine natin sa hub. Dapat gising na tayo lahat ng alas 12 ng tanghali. Pag ikaw tao na may disiplina sa sarili, gising ka na noon bago mag-12. Tama ba? Hindi ka yung kasi pag may ugali ka pa na lagi ka pang pinupus ng upline, uy bro, gising na bro. Hindi ka papayaman. Pero yung ikaw yung tao na may disiplina, may common sense ka na, yung tipo ng pagkagising mo, alam mo na kung ano gagawin mo sa routine mo, ligo ka na, magkapi ka na, hataw ka na, punta ka sa office, alam mo yung routine mo Kaya nga di ba may routine? I-remind ko kayo ulit sa routine para maalala mo paano mo disiplina yung sarili mo. Ito yung routine na tinuro ko doon ng training. Matutulog ka ng alas 7 ng umaga o alas 8 ng umaga. Mag-a-adjust kasi tayo ng oras natin, tama ba? Gigising ka ng alas 12 o alauna. From alauna hanggang alas 3, dapat nagawa mo na ulit yung 5 fingers of networking bago ka umalis ng bahay. Nakakain ka na, nakaligo ka na, punta ka, magsisentering ka. Pag after ng centering, punta ka dito sa office, mag-training kapag may training. After ng training, uwi ka. Pag uwi mo, kain. After kain, upo sa computer, hataw, hanggang alas 7 naman ng umaga. Maniwala ka sa akin. Kapag sinunod mo yan, for the next 6 months, magiging productive ka. Lalaki ang network mo. Kahit walang upline, maniwala ka, yun na yun yung sistema. Kasi ganito yan. Yung company natin, may system na paano mo ma-hit yung first million mo. Kaya nga system One left, one right. Makikita mo sa ATC mo, may 1.5 Tama ba? That system. Yung grupo mo may sistema. Tama? Yung 3 bilog na yon, paano mang prospect, paano ikikip. Pag nag-join, ano gagawin? Ang tawag doon system. Kapag nasundan mo yan, ang system na yan, ikaw ngayon, yung sarili mo, gagawan mo rin ng sistema. Yung productive system. At ang tinuro ko, maniwala ka sa akin, yun na yun ang sistema na sinasabi ko. Kaya matinding disiplina ang gagawin mo. Payag ka, gagawin mo yun for the next 6 months, pero yayaman ka? Payag ka nun for the next 6 months, gagawin mo, pero kikita ka ng first million mo dito sa Tao Elevate? Okay, tapos na laban. Alright? Next. Okay. Pakibasa? Effort.